Nililinis ni Lucia ang mga otel ni Alejandro gabi-gabi at sa kaunting kinikita niya ay inaalagaan niya ang kanyang may sakit na ina. Ipinabantay siya ni Alejandro na naniniwalang siya ay isang magnanakaw, ngunit nang tumawid siya sa pintuan ng bahay nito, natuklasan niyang sinira pala ng sarili niyang pamilya ang buhay ni Lucia. Nang gabing iyon, nagawa ni Alejandro Vidal ang pinakamahalagang pagkakamali sa kanyang buhay. Hindi ito isang malaking desisyon, hindi isang pirma sa kontrata, o isang utos sa lupon ng mga direktor. Ito ay isang bagay na mas simple at mas hindi na mababawi. Nagpasya siyang sundan ang isang babae na hindi alam na sinusundan siya hanggang sa isang bahay na hindi niya dapat nakita. At ang natagpuan niya sa loob ng bahay na iyon ay sumira sa kanya sa paraan na walang tagumpay sa negosyo ang nakapaghanda sa kanya. Ngunit hindi pa dumating ang gabing iyon. Una ay dumating ang tawag. Alas 7:00 ng umaga nang tawagan ni Gloria Mendez, supervisor ng housekeeping sa Vidal Imperial Hotel, ang direktang extension ng kanyang amo na may tinig na nagkukunwaring neutral ngunit hindi ito lubos na nagtagumpay. Ginoong Alejandro, kailangan ko pong kausapin kayo tungkol sa isang sensitibong bagay, tungkol sa isang empleyado sa ika-22 palapag. Si Alejandro Vidal ay 30 taong gulang, may pinakakilalang apelyido sa industriya ng otel sa rehiyon at nakasanayan ng lutasin ang mga problema bago pa man lubos na maipaliwanag sa kanya. Siya ang may-ari ng Vidal Group, isang kadena ng 5 otel na itinayo ng kanyang ama, si Ginoong Aurelio, mula sa wala at pinalago niya ng may estratehikong kalamigan na hinahangaan ng kanyang mga kakumpetensya sa publiko at kinatatakutan sa pribado. Siya ang uri ng tao na hindi kailangang magtaas ng boses dahil sapat na ang kanyang katahimikan. Sabihin mo, sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa ulat na nasa harapan niya. Si Lucia Paredes po, sir. Ilang linggo na po siyang lumalabas na may dalang mga bag na hindi dapat lumabas. Mga gamit mula sa bodega, mga produkto mula sa minibar, mga ekstrang tuwalya. Walang iskandalo sa isang bagsakan, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero at laging nagkakasabay sa kanyang shift. Bahagyang umikot si Alejandro sa kanyang silya. Sa labas, gising na ang syudad at hindi pa niya naiinom ang kanyang unang kape sa araw na iyon. Gaano katagal mo na itong napapansin? Halos 1 buwan na po, sir. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Nagkaroon ng maikling paghinto, ngunit tapat. Dahil si Lucia po ang pinakamahusay na empleyado ko sa palapag na iyon, Ginoong Alejandro. Gusto ko pong makasiguro bago magsalita. Ayokong magkamali tungkol sa kanya. Nahinto siya sandali. Ang pinakamahusay na empleyado ko. Hindi iyon ang paglalarawan na karaniwang nauuna sa isang akusasyon ng pagnanakaw, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Hindi rin si Gloria. Obserbahan mo siya. Huwag mo siyang kumprontahin. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Ibinaba niya ang telepono at tiningnan ang ulat na hindi na niya mabasa. Ang mga sumunod na araw ay mayroong partikular na tensyon na umiiral kapag may isang nagmamasid ng hindi nakikita. Nagpapadala si Gloria ng mga ulat bawat 2 araw. Walang sumasabog, walang tiyak, ngunit ang mga pattern ay naroroon pa rin na may tahimik na pagpupursige ng mga bagay na totoo. Lumalabas si Lucia na may dalang mga bag. Mas matagal si Lucia sa kailangan sa paligid ng bodega. Si Lucia, laging punctual, laging mahusay, laging hindi nakikita sa paraan na alam ng mga magagaling na empleyado kung paano may ginagawa siyang hindi dapat o ganoon ang tila. Sa 5 araw, ginawa ni Alejandro ang desisyon na pinayuhan ng kanyang mga tagapayo na huwag gawin. Siya mismo ang pupunta, hindi dahil kinakailangan. May mga tao siya para doon. Mayroon siyang mga protokol, may seguridad. Mayroon siyang buong sistema na idinisenyo para sa ganitong uri ng sitwasyon. Ngunit may isang bagay sa kanya, isang bagay na hindi niya masabi sa oras na iyon. Kailangan niyang makita mismo kung saan pupunta ang babaeng iyon paglabas niya ng otel. Kailangan niyang maunawaan ito, hindi lang malaman. Ang maliit na pagkakaiba sa panlabas na anyo ay ang siyang magbabago ng lahat. Lumabas si Lucia Paredes sa pinto ng serbisyo alas 8:16 ng gabi. Nakita siya ni Alejandro mula sa kanyang kotse, nakaparada sa sapat na distansya upang hindi mapansin. Lumabas siya na suot pa rin ang uniforme, may dalang tela na bag na nakasandal sa tagiliran na may kilos ng taong may dalang mabigat, ngunit natuto ng huwag ipakita. Naglakad siya diretso sa sakayan ng bus, nang hindi lumilingon sa gilid, nang walang pagod na ritmo ng taong tapos na sa shift at wala nang iniisip. Naglakad siya na parang may pupuntahan, na parang may tunay at tahimik na pagmamadali. Dumating ang bus.
Sumunod si Alejandro mula sa kotse. Nagbago ang syudad sa labas ng bintana sa paraan na alam ni Alejandro sa teorya, ngunit hindi pa niya nararanasan ng malapitan. Ang mga magagandang subdivision ay nagbigay daan sa mga fungsyonal, ang mga fungsyonal sa mga mahihirap, at ang mga mahihirap sa isang bagay na wala ng magandang pangalan. Mga kalye na walang aspalto, mga poste na walang ilaw, mga bahay na itinayo gamit ang anumang magagamit sa oras na kailangan, nang walang plano maliban sa makasurvive sa susunod na buwan. Bumaba si Lucia sa isang walang markang bus stop at naglaho sa isang makipot na eskinita. Ipinarking ni Alejandro ang kotse at sinundan siya ng lakad. Naglakad siya sa mga kalye na hindi pa niya napupuntahan, nakaramdam ng isang bagay na hindi takot. Ngunit kahawig nito, isang bagay na mas malapit sa pisikal na hindi pagkaginhawa sa pagiging nasa isang lugar na nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay mas malaki at mas mahirap kaysa sa pinahintulutan ng kanyang pang-araw-araw na buhay na makita. Ang bahay ay nasa dulo ng isang kalsada na hindi makapagpasya kung kalsada ba ito o bakanteng lote. Ito ay maliit, gawa sa hindi pa pinipintahang bloke ng semento na may bubong na yero na sinusuportahan sa isang sulok ng isang poste ng kahoy. Ang pinto ay metal na may bagong kandado na hindi bumagay sa lahat ng iba pa, na parang iyon lang ang nag-iisang bagay na nabili ni Lucia nang bago sa mahabang panahon, isang bintana lang na may ilaw sa loob. Kinuha ni Lucia ang susi, binuksan, pumasok, at si Alejandro, na kumikilos ng may instinto na hindi niya kayang ipaliwanag kaninuman, ay lumapit hanggang sa makatayo sa tabi ng bintanang iyon. "Nandito na ako, nanay." Ang boses ni Lucia mula sa loob ay ganap na naiiba sa ginagamit niya sa otel. Mas malambing, mas totoo. Iyon ang boses ng isang taong umuuwi sa isang lugar kung saan hindi niya kailangang magpanggap ng kahit ano. Ang sagot ay tumagal ng ilang segundo. Ito ay isang mahina na boses na may panginginig na hindi takot, kundi ang naipong pagod ng isang katawan na hindi na tumutugon tulad ng dati. "Anak, kumain ka na ba? Kumain po ako sa trabaho. Huwag po kayong mag-alala." "Sinungaling," sabi ng matandang boses na may lambing na tumagos sa mga pader. "Palagi mong sinasabi iyan at palagi kang gutom pagdating. Kilala kita mula nang ipanganak ka, Lucia." Sumilip si Alejandro sa siwang sa pagitan ng frame at ng plastic na nakatakip sa bintana at ang nakita niya ay hirap niyang iproseso. Sa isang maliit na kama na nakasandal sa dingding sa likod ay may isang matandang babae, puti ang buhok, mga kamay sa kumot na may katahimikan ng taong natutong kumilos ng kaunti hanggat maaari dahil ang bawat kilos ay may kapalit. Ang mga mata, gayunpaman, ay buhay, madilim at alerto na may buo na katalinuhan na minsan ay nananatili kahit hindi na gumagana ang katawan. Nakaluhod si Lucia sa tabi ng kama, hawak ang mga kamay nito. Sinusuri niya ang mga braso nito ng may praktisado at sistematikong pagiging maingat na parang natutong maging nurse nang walang nagturo sa kanya. Inayos niya ang unan, hinawakan ang noo, at pagkatapos ay binuksan ang bag. Hindi ito pera, hindi ito anumang maibebenta. Kumuha siya ng isang bote ng moisturizer mula sa minibar ng isa sa mga suite, isang sabon sa kamay na nilalagay ng otel sa mga premium na banyo, 2 maliit na tuwalya at sa ilalim, nang may halos paggalang, isang bote ng antiseptic solution mula sa bodega sa ika, 30 palapag. Inayos niya ang mga ito sa bedside table. Kinuha ang antiseptic, nagbuhos ng kaunti sa bulak at maingat na nagsimulang linisin ang isang maliit na sugat sa braso ng kanyang ina sa lugar kung saan may hindi maayos na intravenous access site. Pumikit si Aling Rosa, hindi sa sakit kundi sa ginhawa. "Ganyan," bulong niya. "Palaging alam ng mga kamay mo." Naramdaman ni Alejandro na may nasira sa loob niya nang walang ingay. Hindi siya nagnanakaw para ibenta, nagnanakaw siya para pagalingin. Noon pumasok si Tomas sa isang pinto sa loob na may maliit na kaldero sa mga kamay at isang ekspresyon na masyadong seryoso para sa kanyang 16 taong gulang. Matangkad, payat, na may parehong madilim na mata ng kanyang ina at ang kilos ng taong natutong kumuha ng kaunting espasyo upang hindi manggulo. "Luto na ang sabaw, nanay." "Salamat anak, nagawa mo na ba ang takdang aralin mo?" "Halos." "Hindi halos." "Oo, halos." Sagot niya na may kalahating ngiti na tumagal ng eksaktong 1 segundo bago muling naging seryoso. "Kamusta si Lola?" "Ganun pa rin," sabi ni Lucia. At sa salitang iyon na may 2 pantig ay may bigat na hindi dapat pasanin ng isang tinedyer at pinasa ni Tomas nang walang pag-aalinlangan na parang alam na niya ang kahulugan nito at nagpa siya pa ring tumayo.
Lumapit siya sa kama at hinalikan ang kanyang lola sa noo. "Magandang gabi po, Lola." Kinuha ni Aling Rosa ang kanyang kamay. Mahigpit itong pinisil nang may lakas na natitira kapag wala ng gaanong lakas. "Alagaan mo ang nanay mo," sabi niya sa napakahinang boses. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Tiningnan ni Tomas si Lucia. Tumingin si Lucia sa ibang direksyon. Umalis si Alejandro sa bintana. Naglakad siya pabalik sa kotse na nakasuksok ang mga kamay sa bulsa at nakayuko ang ulo na parang katatanggap lang ng suntok na hindi niya nakita. Umupo siya sa manibela, inilagay ang mga braso sa ibabaw nito at nanatiling ganoon, tahimik na may syudad sa labas na nagpaparamdam ng karaniwan nitong ingay, ganap na walang kamalayan sa katotohanan na sa loob ng kotseng iyon. Isang 32 taong gulang na lalaki ang nagpapagiba ng isang bagay na inabot ng buong buhay niya upang itayo. Buong linggo ay binuo niya sa kanyang isip ang imahe ng isang empleyado na walang katapatan, isang babae na sinasamantala ang kanyang posisyon na inaabuso ang tiwala na ibinigay sa kanya. Binuo niya ang imahe na iyon gamit ang mga datos, mga pattern, gamit ang malamig na lohika ng isang negosyante na marunong magbasa ng mga numero. At ang imahe ay teknikal na tama. Kumuha nga si Lucia ng mga bagay mula sa otel, ngunit ang conclusion ay ganap at lubhang mali. Naalala niya ang kanyang ama, si Ginoong Aurelio Vidal, ang taong bumuo ng Vidal Group mula sa wala at bihirang magsalita tungkol sa mga taong malapit sa kanya habang ginagawa niya ito. Naisip niya kung gaano karaming kwento tulad nito ang nangyari sa anino ng imperyong iyon habang siya ay lumalaki nang hindi nakikita ang mga ito. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kamangmangan na iyon ay hindi niya naramdaman na neutral, naramdaman niya itong hindi mapapatawad. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nanatili siya sa kanyang apartment sa harap ng malaking bintana nang hindi nagsisindi ng anumang ilaw, hinahayaan ng dilim na maging kasabwat ng katahimikan na kailangan niya. Iniisip niya si Aling Rosa at ang kanyang mga kamay na nakahilata sa kumot. Iniisip niya si Tomas at ang kanyang sabaw at ang ekspresyong hindi dapat magkaroon ng 16 taong gulang. Iniisip niya si Lucia, nakaluhod sa tabi ng kama na may pagiging maingat na walang manual ang nakapagturo sa kanya. At iniisip niya, higit sa lahat, ang isang bagay na sinabi ni Aling Rosa at hindi niya maalis sa isip. "Alagaan mo ang nanay mo." Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Gaano katagal na si Lucia hindi inaalagaan ang kanyang sarili? Gaano katagal na niyang pinapasan ang lahat ng iyon nang walang sinuman sa kanyang trabaho ang nagtanong man lang kung kamusta siya? 2 taon. Halos 2 taon nang nagtatrabaho si Lucia sa kanyang otel at hindi man lang niya alam ang pangalan ng ina nito. Kinabukasan, maagang dumating si Alejandro bago pa man magsimula ang unang shift. Naghintay siya na nakabukas ang pinto hanggang sa marinig niya ang tunog ng trolley ni Lucia na umuusad sa pasilyo ng ika. 22 palapag. Tumayo siya, naglakad patungo sa pinto. Nakatalikod si Lucia na naghahanda para sa shift na may tahimik na kahusayan na kanyang binalewala sa loob ng 2 taon. Eksaktong mga kilos, walang hinto. Ang disiplina ng isang taong hindi kayang magsayang ng 1 minuto dahil ang bawat minuto sa labas ng otel ay kailangan niya sa ibang lugar. "Lucia," tawag niya. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay madilim at kalmado na may katahimikan ng mga taong natutong hindi mag-abang ng magandang bagay kapag tinawag sila ng kanilang nakakataas sa kanilang pangalan. "Magandang umaga po, Ginoong Alejandro." Nag-alinlangan siya ng eksaktong 1 segundo at sinabi ang hindi niya pinlano, ang lumabas bago pa man mapigilan ng anumang pag-iisip. "Kailangan kong pumunta ka sa opisina ko. May mahalaga tayong pag-uusapan." Hindi nagbago ang ekspresyon ng mga mata ni Lucia, ngunit bahagyang nanigas ang kanyang mga kamay na nakapatong sa trolley 1 iglap lang, sapat lang para mapansin ng isang talagang nakatingin. At si Alejandro, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ay talagang nakatingin. Ang nakita niya sa mga kamay na iyon ay hindi pagkakasala. Ito ay ang tahimik na takot ng isang babae na nagtayo ng lahat sa isang manipis na sinulid at alam sa karunungan na tanging ang pagdurusa lamang ang makapagbibigay na ang manipis na sinulid ay pinuputol ng walang abiso at kapag naputol ay walang lambat sa ilalim. Mayroong mga pag-uusap na sinasanay natin sa isip bago ito mangyari. Isinagawa ni Alejandro ito habang naghihintay sa kanyang opisina na nakabukas ang pinto habang naririnig ang mga yapak ni Lucia na papalapit sa pasilyo. Binuo niya sa kanyang isip ang isang maayos na bersyon ng sasabihin, direkta, propesyonal, na walang puwang para sa emosyon.
Sasabihin niya na alam niya ang ginagawa nito. Bibigyan niya ito ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili, makikinig, magpapasya. Ganoon ang takbo ng mga bagay sa mundo ni Alejandro Vidal na may istruktura, kontrol at kinakailangang distansya upang ang mga desisyon ay hindi mahawaan ng mga damdamin na hindi nauugnay. Ngunit pumasok si Lucia Paredes sa opisina na iyon at may nasira sa ensayo bago pa man ito magsimula. Hindi ang kanyang ekspresyon, hindi anumang dramatikong kilos o anumang malinaw na senyales ng kanyang pasanin. Ito ay kabaligtaran. Pumasok si Lucia nang may katahimikan na hindi kawalang interes kundi baluti. Sa tindig na iyon ng mga taong natutong magpakita ng takot na nagbibigay lamang ng higit na kapangyarihan sa mga mayroon ng labis. Umupo siya sa silya sa harap ng mesa, ipinagkrus ang mga kamay sa kandungan at tiningnan siya diretso sa mata. At si Alejandro, na nagpalipas ng gabi sa pagbuo ng mga argumento, ay biglang hindi alam kung saan magsisimula. Lucia, sabi niya sa huli, salamat sa pagpunta. Tumango siya minsan, hindi na sumagot. Hindi niya pinuno ang katahimikan ng hindi kinakailangang mga salita. Naghintay lang siya ng may katahimikan na mas mahirap harapin ni Alejandro kaysa sa anumang direktang paghaharap. Kailangan kong magtanong sa iyo, patuloy niya. At ang kanyang boses ay mas maingat kaysa sa kanyang pinlano, na parang may isang bagay sa kanya na hindi na naisaktan ng babaeng iyon kahit hindi pa niya lubos na alam kung bakit. Tungkol sa mga bag na inilalabas mo sa otel. Ang sumunod na katahimikan ay tumagal lamang ng 3 segundo, ngunit sa loob ng 3 segundong iyon ay nakita ni Alejandro ang isang bagay na dumaan sa mga mata ni Lucia. Hindi takot, hindi pagtanggi, isang bagay na mas komplikado at mas nakasisira kaysa sa alinman sa dalawang iyon. Ito ay pagsuko. Ang tahimik na pagsuko ng isang taong matagal nang naghihintay na dumating ang sandali kung kailan guguho ang lahat at nang dumating ito ay wala ng lakas upang magpanggap na nagulat. Alam ko po ang tinutukoy ninyo, sabi ni Lucia. Hindi nanginginig ang kanyang boses, ito ay flat at malinaw na parang tahimik na ibabaw ng tubig. Alam ko po kung ano ang tinutukoy ninyo, Ginoong Alejandro. Naghintay siya, huminga siya ng isang beses at nagsalita. Ang pangalan po ng nanay ko ay Rosa Paredes. Siya ay 71 taong gulang at mahigit 2 taon nang hindi makalakad ng maayos o makapag-alaga sa sarili. May sakit po siya na unti-unting pumapatay sa kanyang kakayahang gumalaw. Una ang mga binti, pagkatapos ang mga braso, at sabi ng mga doktor ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-usad nito. Walang gamot, mayroon lang pag-aalaga. At ang pag-aalaga ay nagkakahalaga ng pera na wala ako. Nakatira ako kasama ang anak kong si Tomas sa isang bahay na halos hindi na bahay. At sa pagitan ng upa, pagkain, gamot ng nanay ko, at gastos ni Tomas sa eskwelahan, hindi sapat ang sahod ko. Hindi sapat kahit magtrabaho ako ng 12 oras. Hindi sapat kahit hindi ako bumili ng kahit ano para sa sarili ko sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi sapat, Ginoong Alejandro. At kapag hindi sapat ang isang bagay at mayroon kang nanay na may sugat na impektado sa braso dahil hindi mo kayang bayaran ang antiseptic sa botika, ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo sa kung ano ang nasa malapit. Nagpahinga siya. Sandali niyang tiningnan ang kanyang mga kamay na parang may hinahanap doon. Hindi ko po ginawa para ibenta ang anumang bagay. Hindi ko po ginawa dahil sa ambisyon o nakasanayan. Ginawa ko po ito dahil ito lang ang tanging magagamit ko para hindi lumala ang kalagayan ng nanay ko. At alam kong hindi ito legal na makatarungan. Alam kong mali ang ginawa ko. Ngunit kung kailangan kong bumalik sa sandaling iyon na may lagnat ang nanay ko at walang kahit ano sa bahay para linisin ang sugat niya, gagawin ko po ulit. Itinaas niya ang kanyang tingin, tiningnan siya ulit ng diretsyo. Kung tatanggalin niyo po ako, naiintindihan ko. Humihingi lang po ako ng palugit hanggang katapusan ng buwan para makahanap ng ibang trabaho bago ito maging epektibo. Para sa anak ko. Hindi agad sumagot si Alejandro. May pinoproseso siya na higit pa sa mga salitang narinig niya. Pinoproseso niya ang paraan ng pagsasalita ni Lucia ng walang pakiusap, ng walang drama, na may buo ang dignidad ng isang taong gumawa ng mahihirap na desisyon at handang panagutan ng mga ito kahit pakapalit ng lahat. Ilang taon nang may sakit ang nanay mo? Tanong niya. At ang kanyang boses ay tila naiiba maging para sa kanyang sarili. Hindi gaanong amo, mas makatao. Kumurap si Lucia. Malinaw na hindi iyon ang tanong na inaasahan niya. Halos 30 taon na po, sagot niya pagkatapos ng ilang sandali. Nagsimula po sa mga paa. Akala namin pagod lang. Na mawawala rin, pero hindi po nawala. Unti-unti itong lumala
at nang pangalanan ng mga doktor ang kanyang sakit, malaki na ang nawala sa kanyang kakayahang gumalaw. Ngayon, halos buong oras na siyang nakahiga. Nakakaupo siya ng may tulong, nakakagalaw ng kaunti ang mga braso, pero hindi na makalakad. Malamang hindi na makalakad muli. Sino ang nag-aalaga sa kanya kapag ikaw ay nasa trabaho? Si Thomas po ang anak ko. 16 taong gulang po siya at alam niya ang dapat gawin kung kailangan niya ng agarang tulong. Iniwan ko po ang numero ng doktor sa health center ng barangay at ng isang kapitbahay na minsan ay dumadalaw, ngunit karaniwan po siya isang 20 taong gulang na teenager na nag-aalaga sa isang may sakit na matanda habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho ng 12 oras. Hinayaan ni Alejandro na humupa ang katahimikan. At ang doktor, may regular ba siyang medical check-up? Nag-alinlangan si Lucia ng isang segundo. Ang uri ng pag-aalinlangan na nagbubunyag na ang sagot ay hindi komportable. Mayroon po kaming appointment sa pampublikong ospital buwan-buwan, ngunit ang huling 2 ay kinansel ako dahil mas mahal ang transportasyon kaysa sa kaya kong gastusin sa araw na iyon at kailangan ko ang pera para sa gamot. Ang doktor, si Dr. Salinas, na nag-aalaga sa kanya, ay sinabi na dapat siyang pumunta kahit tuwing 6 na linggo, na mahalaga ang pagsubaybay upang ayusin ang dosis. Ngunit sa pagitan ng pagkaalam kung ano ang dapat gawin at ang kakayahang gawin ito, mayroong distansya na minsan ay hindi kayang tawirin. Dahan-dahang tumayo si Alejandro, lumakad patungo sa bintana at tumayo, na nakatingin sa labas na nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Nakatalikod kay Lucia, hindi dahil iniiwasan niya ang pag-uusap, kundi dahil kailangan niya ng isang sandali na hindi makita ni Lucia ang kanyang mukha. Dahil ang kanyang mukha sa sandaling iyon ay hindi mukha ng isang negosyante na namamahala ng problema sa human resources. Ito ay ang mukha ng isang tao na pinapakitaan ng isang bagay na laging naroon malapit sa kanya at mas pinili niyang hindi makita. Gaano katagal ka na bang nagtatrabaho dito, Lucia? Halos 2 taon na po, sir. At bago po dito, nagtrabaho ako sa ibang mga otel, laging sa housekeeping. Bago po noong kaya pa pong gumalaw ng nanay ko, nagtrabaho din po siya. Nagtatrabaho po siya sa mga bahay serbisyo. Maraming taon na po siyang nagtatrabaho doon. Dahan-dahang lumingon si Alejandro. Sa mga bahay serbisyo, sabi niya. Hindi ito tanong. Ito ay sa pagitan ng isang pahayag at simula ng isang bagay na mas malaki na hindi pa niya alam kung paano pangalanan. Opo, sagot ni Lucia. At may nagbago sa tono ng kanyang boses sa halos hindi napapansing paraan. Isang bahagyang bagong pag-iingat sa mga salita, na parang may naglalakad sa isang lugar na kilala niya, ngunit alam niyang maaaring gumuho. Sa anong bahagi ng siyudad? Tiningnan siya ni Lucia sandali bago sumagot. Sa iba't ibang lugar, ngunit halos buong buhay niya ay nagtrabaho siya sa isang bahay lang, halos 20 taon. Dumating siya noong bata pa ako at nagpatuloy hanggang sa hindi na siya pinahintulutan ng kanyang sakit. Iyon ay sa Villanueva Heights po. Kilalang kilala ni Alejandro ang lugar na iyon. Iyon ang lugar kung saan siya lumaki. Sa anong bahay? Tanong niya. At ang kanyang boses ay mas tahimik kaysa sa kanyang nilalayon. Huminga si Lucia at sa sandaling iyon, sa paghingang iyon, naramdaman ni Alejandro ang pisikal na katiyakan bago pa man dumating ang mga salita na ang malapit na niyang marinig ay magpapabago sa isang bagay na hindi na mababago pabalik. Halos buong oras, sabi ni Lucia nang may katahimikan na masyadong mahirap panindigan. Nagtatrabaho siya sa isang bahay lang, halos 20 taon. Dumating siya noong bata pa ako at nagpatuloy hanggang sa hindi na siya pinahintulutan ng kanyang sakit. Siya ang pinagkakatiwalaang kasambahay ng pamilya. Kilala niya ang bawat sulok ng bahay na iyon. Kilala niya ang mga bata. Nakita niya silang lumaki. Isang paghinto. Iyon po ang bahay ng tatay ninyo, Ginoong Alejandro. Nagtrabaho po ang nanay ko para kay Ginoong Aurelio Vidal sa halos 20 taon. Ang katahimikan na bumaba sa opisina ay iba sa lahat ng nakaraang katahimikan. Hindi gumalaw si Alejandro. Walang sinabi. Tumayo siya sa tabi ng bintana. Pinoproseso ang impormasyon na agad na nag-ayos muli sa lahat ng elementong akala niya ay malinaw. Si Aling Rosa Paredes, isang babae na hindi niya kailanman nakilala, na ang pangalan ay hindi niya kailanman narinig na binanggit sa kanyang bahay ng pagkabata ng may anumang espesyal na bigat. Halos 2 dekada siyang nanirahan sa bahay na iyon. Kilala niya ang kanyang pamilya. Malamang nakilala siya noong bata pa siya at wala siyang paraan upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng isang tao na gumugol ng 20 taon ng kanyang buhay
sa pag-aalaga ng bahay ng iba. Nakilala ko ba siya? Tanong niya ng mahina. Tumango si Lucia. Bata pa po kayo noong nagsimula siya. Malamang po hindi niyo na siya matandaan. Hindi karaniwang natatandaan ng mga bata ang mga kasambahay sa mga bahay kung saan sila lumaki, hindi dahil masama silang mga bata, kundi dahil walang nagtuturo sa kanila na tumingin. Walang akusasyon sa mga salitang iyon. Ito ay isang obserbasyon lamang. Isang obserbasyon na pumasok kay Alejandro na parang manipis na karayom at nanatili doon. Bakit siya huminto sa pagtatrabaho para sa aking ama? Tanong niya. Dahil po sa sakit. Tiningnan siya ni Lucia ng medyo mas matagal kaysa sa kinakailangan. Iyon po ang sabi niya sa huli. Ito po ay isang bagay na mas gusto kong itanong niyo sa inyong ama ng direkta. At sa sagot na iyon, sa tahimik at matatag na pagtanggi na magbigay ng higit pang detalye, narinig ni Alejandro ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo niya. Hindi ito pag-iwas dahil sa takot. Ito ay ang sadyang pagpipigil ng isang taong nakakaalam ng isang katotohanan na sapat na mabigat upang piliin ng maingat kung kailan at paano ito ilalabas. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang segundo. Sa labas ng opisina, patuloy ang pagtakbo ng otel sa karaniwan nitong ritmo. Mga trolley sa pasilyo, mga elevator, malalayong boses, ang normal na mundo ng isang ordinaryong Martes na walang ideya kung ano ang nangyayari sa loob ng silid na iyon. Lucia, sabi ni Alejandro sa huli, hindi ka sisantehin. Hindi siya nagpakita ng agarang ginhawa, tiningnan lang siya ng ekspresyon na nagsisimula na niyang makilala. Ang sa isang taong natuto na ang magandang balita ay halos palaging may kasamang nakakabit sa likod. Ang suweldo mo ngayon ay hindi sapat para sa pinapasan mo. Mula sa buwang ito, magbabago ito, at ang gastos sa medisina ng nanay mo ay sasagutin ng kumpanya habang ikaw ay nagtatrabaho dito. Bumuka ang bibig ni Lucia. Isinara niya. Ginoong Alejandro, hindi po ako dumating dito para humingi. Alam ko, pinutol niya. Hindi ka humihingi. Inaaliw kita. At may mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bagay. Tiningnan siya nito ng matagal. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa opisina, na iyon ay may nagbago sa kanyang mukha. Hindi ito ngiti. Ito ay isang bagay na mas maliit at mas mahirap panindigan kaysa sa isang ngiti. Ito ay ang maikling kilos ng isang taong nagpasan nang mag-isa sa napakatagal na panahon na ang pagtanggap ng tulong ay halos mas mahirap pa kaysa sa patuloy na pagpasan. Bakit? Tanong niya sa mahinang boses. Bakit mo ito ginagawa? Nagtagal bago sumagot si Alejandro. Maaari sana siyang magsalita ng corporate tungkol sa corporate responsibility o sa mga patakaran ng employee well-being. Mayroon siyang ganoong bokabularyo at mas madali sana itong gamitin. Ngunit sinabi niya ang totoo, dahil kagabi nakita ko kung paano mo nilinis ang sugat ng iyong ina sa kakaunting mayroon ka at dahil napagtanto ko na 2 taon ka nang nagtatrabaho para sa akin at hindi ko man lang alam ang pangalan niya. Hindi sumagot si Lucia. Bahagya siyang yumuko at tiningnan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nakita ni Alejandro na nanigas sa trolley kaninang umaga at ngayon ay tahimik na nakapatong sa kanyang kandungan na may ibang katahimikan. Hindi gaanong depensibo, bahagyang mas relax. Mayroon po akong kailangan ninyong malaman, sabi ni Lucia nang hindi pa rin nagtataas ng tingin. Isang bagay tungkol sa nanay ko at sa kumpanya na ito, na hulit-huli ay malalaman din sa huli at mas gusto kong malaman nyo mula sa akin bago nyo matuklasan sa ibang paraan. Dahan-dahang umupo si Alejandro sa gilid ng mesa. Nakikinig ako. Itinaas ni Lucia ang kanyang tingin. At sa kanyang mga mata ay mayroong isang bagay na wala roong kanina. Hindi ito takot, hindi ito pagsuko. Ito ay ang tahimik na determinasyon ng isang taong sa wakas ay nagpasya na dumating na ang oras upang sabihin ang totoo. Kahit pa maghirap, kahit pa magbago ang lahat, kahit pa walang paraan upang malaman pa kung ang susunod na mangyayari ay mas mabuti o mas masahol kaysa sa dati. Hindi po huminto ang nanay ko sa pagtatrabaho para sa inyong ama dahil lang sa sakit, sabi niya. Tinanggal po siya. At ang paraan ng paggawa nila nito pagkatapos ng halos 20 taon ay isang bagay na kailangan ninyong malaman dahil may kinalaman ito sa kung sino ang inyong ama at sa kung sino kayo nang hindi ninyo nalalaman. Sa labas, ang otel ay patuloy sa karaniwan nitong ritmo ng Martes. Sa loob, may isang bagay na malapit ng masira ng tuluyan. May mga tanong na iniiwasan nating itanong sa ating ama, hindi dahil ayaw nating malaman ang sagot, kundi dahil sa isang lugar sa loob natin ay pinaghihinalaan na natin na ang sagot ay magpipilit sa atin
na makita ang taong iyon sa ibang paraan. At ang makita ang iyong ama sa ibang paraan ay isa sa mga sakit na walang naghahanda sa iyo dahil ang mundo ay nag-aakala na ang mga ama ay kung ano ang kanilang tila at kakaunti lang ang nagsasalita tungkol sa nangyayari kapag natuklasan mo na hindi sila ganoon. Si Alejandro Vidal ay 22 taong gulang at hindi niya kailanman tinanong si Ginoong Aurelio ng tanong na hindi gusto ng kanyang ama na sagutin. Iyon ay malapit nang magbago. Pagkaalis ni Lucia sa opisina, nanatili si Alejandro na walang galaw sa loob ng ilang minuto. Ang pag-uusap ay natapos sa isang nakabiting kawit sa hangin. Ang linyang iyon na binitiwan ni Lucia nang may katumpakan ng isang taong alam ang bigat ng kanyang inilalabas. May kinalaman ito sa kung sino ang inyong ama at kung sino kayo nang hindi ninyo nalalaman. Hindi ito akusasyon. Ito ay isang bagay na mas mahirap harapin kaysa sa isang akusasyon. Ito ay isang paanyaya upang buksan ang isang pinto na nakasarado ng maraming taon nang hindi alam kung ano ang nasa loob, alam lamang na ang nasa loob ay matagal nang naghihintay na lumabas. Kinansela niya ang mga meeting sa hapon, isang bagay na sa loob ng 2 taon ng pamamahala sa grupo ng otel ay hindi niya ginawa kailanman dahil sa personal na dahilan. Tiningnan siya ng kanyang assistant nang may pagtataka na sinubukan niyang itago ngunit hindi niya lubos na nagawa. Hindi nagbigay ng paliwanag si Alejandro, kinuha ang kotse at nagmaneho ng 40 minuto patungo sa bahay kung saan nakatira ang kanyang ama sa buong buhay nitong may sapat na gulang, ang parehong bahay kung saan siya lumaki sa Villanueva Heights, na may mga pader na natural na bato at hardin na laging inaalagaan ng isang tao na may dedikasyon na hindi kailanman naisip ni Alejandro na pasalamatan. Si Ginoong Aurelio Vidal ay 68 taong gulang at may pangangatawan ng isang lalaki na nagtrabaho gamit ang mga kamay bago natutong magtrabaho gamit ang isip mababa ang balikat, na may ganap na puting buhok na taglay niya mula nang siya ay 10 at nagbigay sa kanya ng isang visual na autoridad na hindi niya kailanman kailangang linangin dahil mayroon na siya sa lahat ng paraan. Nasa likod hardin siya nang dumating si Alejandro, nakaupo sa isang silyang kahoy na may kape sa kamay at nakatiklop na pahayagan sa mesa, nakatingin sa mga puno na may ekspresyon ng mga matatandang lalaki na natuto ng manatili ng tahimik nang hindi sila nababalisa. Itinaas niya ang kanyang tingin nang marinig ang mga yapak ng kanyang anak. "Hindi ko inaasahan ang pagbisita," sabi niya. "Hindi ito sumbat, ito ay obserbasyon. Alam ko," sagot ni Alejandro. "Kailangan kong kausapin ka tungkol sa isang bagay." Tiningnan siya ni Ginoong Aurelio sandali. Ang kanyang titig na hindi nagtataya kundi nagtitimbang, na kumukuha ng sukat ng mga bagay bago magpasya kung ano ang gagawin sa mga ito. "Upo," sabi niya. Umupo si Alejandro sa harap niya. Hindi siya tumanggap ng kape na inialok ng kanyang ama sa 1 kilos. Diretso siya dahil kay Ginoong Aurelio hindi gumagana ang mga paligoy-ligoy at alam niya iyon mula pagkabata. "Kilala mo ba ang isang babae na ang pangalan ay Rosa Paredes?" Ang reaksyon ng kanyang ama ay hindi dramatiko. Walang pagkagulat o bigla ang pagbabago ng ekspresyon. Ito ay isang bagay na mas nagbubunyag kaysa sa lahat ng iyon. Ito ay isang biglaang katahimikan. Ang tiyak na katahimikan ng isang taong nakarinig ng isang pangalan na agad niyang kinikilala at sa sumunod na segundo ay nagpapasya kung gaano karami ang ipapakita. "Bakit mo iyan tinatanong?" sabi ni Ginoong Aurelio. At ang kanyang boses ay parang dati, ngunit may nagbago sa ritmo, napakabahagya. Sapat lang para mapansin ni Alejandro na lumaki sa pag-aaral kung paano basahin ang taong iyon dahil ang kanyang anak ay nagtatrabaho para sa akin. Halos 2 taon na siya sa otel at kaninang umaga nalaman ko na si Aling Rosa Paredes ay nagtrabaho sa bahay na ito sa halos 20 taon. Tiningnan ni Ginoong Aurelio ang mga puno, humigop ng kape. Inilagay ito sa mesa nang may katahimikan na kinilala ni Alejandro bilang parehong katahimikan na ginagamit ng kanyang ama sa mahihirap na negosasyon. Ang katahimikan na hindi kapayapaan, kundi kontrol. "Rosita," sabi niya sa huli ng mahina. At sa diminutibong iyon ay may isang bagay na hindi inaasahan ni Alejandro na matatagpuan sa boses ng kanyang ama. Isang kakaibang texture. Isang bagay na halos katulad ng nostalgia at na malinaw na walang balak ipakita si Ginoong Aurelio. "Kamusta siya?" tanong niya. "Masama," sagot ni Alejandro nang hindi nilalambing. Ang kanyang anak ang nag-aalaga sa kanya ng mag-isa. Mahina siya, hindi gaanong makagalaw at hanggang kaninang umaga ay wala siyang sapat na medical coverage.
Ilang buwan nang kumukuha si Lucia ng antiseptic at mga panlinis mula sa hotel ko para gamutin ang kanyang mga sugat dahil hindi niya kayang bilhin ang mga ito. Hindi agad sumagot si Ginoong Aurelio. Patuloy siyang nakatingin sa mga puno at nakita ni Alejandro ang isang bagay na sa 32 taon ng kanyang buhay ay hindi pa niya nakikita sa mukha ng kanyang ama. Nakita niya itong nakatamo ng pinsala. Hindi niya ito ipinakita tulad ng ipapakita ng ibang tao. Walang nakikitang kilos o ekspresyon na dramatiko ang nagbago, ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ni Ginoong Aurelio, isang napakabilis at napakalalim na bagay na kahawig ng sakit, tunay na sakit, ang uri ng sakit na nagmumula sa pagkaalam na ang isang bagay na ginawa o hindi ginawa ay may mga kahihinatnan na mas malayo kaysa sa pinayagan niyang isipin. Bakit siya huminto sa pagtatrabaho dito? Tanong ni Alejandro. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na sa isang anak na nagtatanong ng hindi komportable. Ito ay sa isang lalaki na nangangailangan ng sagot at hindi aalis nang wala ito. Inilagay ni Ginoong Aurelio ang kape sa mesa, bahagyang sumandal sa silya at sandali ay inakala ni Alejandro na iiwasan niya ang tanong sa galing na mayroon siya upang gawing ibang bagay ang anumang mahirap na pag-uusap, ngunit hindi niya ginawa. Ang kumpanya ay dumadaan sa isang komplikadong panahon, sabi niya. Ilang taon na ang nakakaraan, ikaw na ang namumuno sa grupo, ngunit pinamahalaan ko pa rin ang ilang bagay sa bahay. Kinailangan ng pagbabawas. Matagal nang nandito si Rosita at ang kanyang sahod ay naayos na sa paglipas ng panahon, nakapag-ipon siya ng mga benepisyo. Seniority, sa balanse, malaki ang gastos. Tiningnan siya ni Alejandro ng matalim. Sinibak mo siya dahil sa pera? Hindi ito tanong. Ito ay isang pagpapatunay na sinabi ng mahina na may surgical na katumpakan na minsan ay mayroon ang simpleng katotohanan kapag sinasabi ng walang palamuti. Hindi agad sumagot si Ginoong Aurelio at ang katahimikan na iyon ay mas makahulugan kaysa sa anumang sagot. Halos 20 taon na siya sa bahay na ito, patuloy ni Alejandro. 20 taon tatay, at tinanggal mo siya na parang gastos lang sa isang spreadsheet? Hindi ganoon kasimple, sabi ni Ginoong Aurelio. At sa unang pagkakataon sa pag-uusap, nawala ang ilan sa kanyang karakter na pagiging matatag. Mayroong tamang severance pay, sinunod ang lahat ng proseso. Ang mga proseso, ulit ni Alejandro. Iyon ang mahalaga, na tama ang mga proseso. Tiningnan siya ni Ginoong Aurelio, nang diretsyo na may tingin na mula pagkabata, ay tila kay Alejandro ang pinakamahirap panindigan sa mundo. Dahil ito ay isang tingin na hindi humihingi o nagbibigay ng pahintulot para sa anuman. Ito ay, ang mahalaga, sabi ni Ginoong Aurelio, nang may katahimikan na ngayon ay mas mahirap panindigan, na sa sandaling iyon ay gumawa ako ng isang desisyon sa negosyo. Tulad ng ginawa ko sa libu-libong desisyon sa negosyo, sa buong buhay ko ang ilan ay nagtagumpay. Ang iba, sa paglipas ng panahon, ay nakikita ko ng iba. Nakikita mo bang naiiba ito? Isang mahabang paghinto. Oo, pag-amin ni Ginoong Aurelio sa napakahinang boses. Nakikita ko itong naiiba. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Alejandro na nakarinig siya ng isang bagay na kahawig ng pagsisisi sa boses ng kanyang ama. Hindi ito paghingi ng tawad. Hindi humihingi ng tawad si Ginoong Aurelio Vidal, ngunit ito ay isang bagay, ito ay ang pagkilala na may nagawang mali at na ang mali na iyon ay may tunay na halaga sa isang tunay na buhay at na ang halaga na iyon ay hindi abstrakto o istatistika kundi konkreto at makatao. At may pangalan. Rosa Paredes, Rosita, ang babae na gumugol ng halos 20 taon sa bahay na iyon at ngayon ay nakahiga sa isang kama na hindi niya maiwan, inaalagaan ng isang anak na nagnanakaw ng antiseptics. Mula sa isang marangyang otel, dahil iyon lang ang tanging magagamit niya, may isa pa akong kailangan mong malaman, sabi ni Ginoong Aurelio, pagkatapos ng katahimikan na bumigat sa pagitan nilang dalawa na parang pisikal. Naghintay si Alejandro. Noong nagsimulang magtrabaho si Rosita dito, 8 taong gulang ka. Nanatili siya hanggang sa ikaw ay 20, 19 na taon, hindi 20, ngunit oo, halos 2 dekada. At sa panahong iyon, Alejandro, ang babaeng iyon ay hindi lamang isang empleyado sa bahay na ito. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Ginoong Aurelio ang kape, tiningnan sa loob ng tasa na parang hinahanap ang mga salita doon. Nang umalis ang iyong ina, 11 taong gulang ka. Si Rosa ay 40 at ilang taon. At sa mga sumunod na taon, habang sinusubukan kong panatilihin ang negosyo at palakihin ang isang anak ng mag-isa at hindi masira,
Si Rosa ang taong nagpanatili sa bahay na ito, hindi lang nililinis, kundi pinapanatili. Nandito siya pag-uwi mo galing eskwela. Binibigyan ka niya ng pagkain kapag huli ako umuwi. Alam niya kapag malungkot ka, kahit hindi mo sabihin. Kilala ka niya sa paraan na ako sa panahong iyon. Hindi ko kayang luho na kilalanin ka. Naramdaman ni Alejandro na may gumalaw sa kanyang dibdib, isang bagay na nagmula pa sa nakaraan. Naaalala ko siya, sabi niya sa mahinang boses. At totoo iyon. Hanggang sa sandaling iyon ay hindi niya naisama ang pangalan sa mukha, ngunit ngayon ay oo. Isang babae na may madilim na buhok na unti-unting pumuti sa paglipas ng mga taon, na laging may mainit na pagkain sa kusina, na hindi kailanman nagtataas ng boses, ngunit may paraan ng pagsasalita na nagpapakinig sa kanya. Isang patuloy at tahimik na presensya sa pinakamahirap na taon ng kanyang pagkabata. Napakatatag at napakatahimik na lumaki siya, nang hindi iniisip ito bilang isang tao na may sariling buhay, may sariling kwento, may anak na lumalaki din sa isang lugar, habang ang kanyang ina ay nag-aalaga ng bahay ng iba. Naaalala ko siya, ulit niya, at hindi ko alam ang pangalan niya hanggang ngayon. Hindi sumagot si Ginoong Aurelio, ngunit may nagbago sa kanyang tindig. Mas umayos ang kanyang upo sa silya, na parang biglang naipamahagi ang bigat ng kanyang dala. Alam ba ni Lucia ang lahat ng ito? Tanong niya. Alam ba niya na ang kanyang ina ay nagtrabaho dito? Ang hindi ko alam ay kung gaano karami ang ikinuwento ni Aling Rosa sa kanya tungkol sa mga taon na iyon o kung gaano niya nalalaman ang paraan ng pagkatanggal sa kanya sa trabaho. Ipikit ni Ginoong Aurelio ang kanyang mga mata sandali. Mayroon pang iba, sabi niya. May isang bagay na wala sa anumang severance paper. Naghintay si Alejandro nang hindi gumagalaw. Nang magpasya akong tanggalin siya sa serbisyo. Ilang buwan nang may unang sintomas si Rosita ng sakit na kalaunan ay nalaman namin. Alam ko iyon. Sinabi niya sa akin dahil sapat kaming malapit para sabihin niya sa akin. At gayon paman, ginawa ko ang desisyon dahil hindi magkatugma ang mga numero at kailangan kong lutasin iyon. At sa sandaling iyon, nagawa kong paghiwalayin ang alam ko sa aking pinagdesisyunan. Tahimik na tahimik ang hardin, tila huminto maging ang hangin. Sinibak mo siya nang alam mong may sakit siya, sabi ni Alejandro. At ang kanyang boses ay naging napakapantay, nang walang inflection, na mas nakasisira kaysa sa anumang sigaw. Idinilat ni Ginoong Aurelio ang kanyang mga mata. Nagniningning ang mga ito sa paraang hindi pa nakikita ni Alejandro sa kanyang ama. Oo, sabi niya, isang salita lang, 2 pantig. At sa 2 pantig na iyon ay mayroong isang pagtatapat na pinasa ni Ginoong Aurelio Vidal sa loob ng maraming taon ng tahimik, sa paraan niya ng pagpasan ng mga bagay, na ang hindi pagsasalita tungkol sa mga ito kailanman at pagpapatuloy na parang ang pag-usad ay makapagbabayad sa iniwan. Dahan-dahang tumayo si Alejandro, hindi biglaan, hindi nang may nakikitang galit. Tumayo siya na parang isang taong kailangan ng distansya sa pagitan niya at ng kanyang narinig upang maproseso ito nang hindi nasisira doon mismo. Naglakad siya hanggang sa dulo ng hardin. Nakatalikod siya sa kanyang ama, nakatingin sa parehong mga puno na tinitingnan ni Ginoong Aurelio nang dumating siya. At naisip niya si Lucia. Sa opisina kaninang umaga, na may mga kamay na tahimik na nakapatong sa kandungan at boses na hindi nanginginig sa pagsasabi ng totoo. Kahit pa kapalit ng lahat, naisip niya si Thomas na may hawak na kaldero ng sabaw at ang kanyang 16 taong gulang na pinapasa ng hindi niya dapat pasanin. Naisip niya si Aling Rosa na may buhay na mga mata at mga kamay sa kumot at ang linyang iyon na sinabi niya sa kanyang apo, alagaan mo ang nanay mo. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. At naisip niya ang kanyang sarili sa 32 taon na nabuhay siya sa loob ng apelidong iyon na parang nasa loob ng baluti nang hindi nagtatanong kung ano ang nasa ilalim ng mga desisyon na bumuo sa apelidong iyon, nang hindi nagtatanong kung sino ang may utang sa kanya sa mana na natanggap niya. Lumingon siya sa kanyang ama. Aasikasuhin ko si Aling Rosa Paredes, sabi niya. Ang kanyang paggamot, ang kanyang mga gamot, ang lahat ng kailangan niya, at gagawin ko ito hindi bilang pabor, kundi bilang isang utang na mayroon ang pamilyang ito sa babaeng iyon at dapat nang nabayaran ilang taon na ang nakakaraan. Tiningnan siya ni Ginoong Aurelio ng matagal. Alam ko, sabi niya sa huli, at hinayaan niyang sabihin ng 2 salitang iyon ang lahat ng hindi niya masabi sa ibang paraan. Tumango si Alejandro. Kinuha ang susi ng kotse at bago umalis ay sandaling huminto. Alam ba niya kung saan ka nakatira? Tanong niya. Alam ba ni Aling Rosa na nakatira ka pa rin sa bahay na ito? Nagtagal ng 1 segundo si Ginoong Aurelio. Hindi ko alam. Malamang oo.
Palaging alam ni Rosita ang lahat ng nangyayari sa bahay na ito. Ganyan siya. Tiningnan siya ni Alejandro muli at sa tinging iyon ay mayroong isang bagay na bago, isang bagay na wala roon sa alinman sa mga tingin na ibinigay niya sa kanyang ama sa 32 taon ng kanyang buhay. Hindi ito galit, hindi ito simpleng pagkabigo. Ito ay isang bagay na mas komplikado at mas mature kaysa sa alinman sa dalawang iyon. Ito ay ang tingin ng isang anak na nakita lang ang kanyang ama kung ano talaga ito. Hindi ang hindi matatalo na lalaki ng pagkabata, ni ang walang awa na negosyante ng pagtanda, kundi isang tao na may lahat ng nilalaman ng salitang iyon ng kadakilaan at pagkabigo, ng tunay na tagumpay at ng mga pagkakamaling hindi na maayos, ngunit marahil kung ang isa ay sapat na matapang, ay maaari pa ring magkaroon ng mga kahihinatnan na mahalaga. Nagmaneho siya pabalik sa syudad na nakabukas ang bintana, hinahayaang hampasin ng hangin ang kanyang mukha, iniisip na kinabukasan ay kailangan niyang kausapin muli si Lucia, na may mga bagay siyang kailangan malaman at may mga bagay siyang kailangan sabihin, na ang kwento sa pagitan ng dalawang pamilya ay mas mahaba at mas komplikado kaysa sa inakala ng sinuman sa kanila kaninang umaga sa opisina. At iniisip din ang isang bagay na hindi niya maalis sa isip. Si Aling Rosa ay gumugol ng 19 taon sa bahay na iyon. Nakita siyang lumaki. Naroroon siya sa pinakamahirap na taon ng kanyang pagkabata pagkatapos umalis ang kanyang ina, nang si Ginoong Aurelio ay nagtatrabaho ng walang tigil at ang bahay ay nangangailangan ng isang taong magpanatili nito. At ang kanyang anak, nang hindi lubos na alam ang lahat ng iyon, ay nauwi sa pagtatrabaho para sa kanya. Hindi ito nagkataon. Alam ni Alejandro, ang mga bagay na ganyan ay hindi kailanman nagkataon. Ito ay resulta ng mga desisyong ginawa ilang taon na ang nakaraan, ng mga landas na nagtatagpo, dahil ang buhay ay mayroong ganoong walang awa na paraan ng pagsasara ng mga bilog na iniiwan ng mga tao na bukas. Ang bilog ay naroroon ng bukas sa loob ng maraming taon, naghihintay na may magkaroon ng lakas ng loob na isara ito ng maayos. At si Alejandro Vidal, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay naramdaman na siya ang dapat gumawa nito. May mga bagay na itinatago ng mga ina upang protektahan ang kanilang mga anak, hindi dahil sa kaduwagan, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil mayroong isang uri ng pagmamahal na nagkukwenta, nagsusukat, na sadyang nagpapasya kung gaano kabigat ang kayang pasanin ng isang tao bago siya baluktutin ng bigat na iyon. At ang mga inang nakakita na ng pagdurusa ng kanilang mga anak ay nagkakaroon ng matinding instinto upang matukoy ang limitasyong iyon at hindi ito tawirin, kahit na nangangahulugan ito na sila ang mag-iisang magpasan ng mga bagay na hindi dapat pinapasan ng mag-isa. Maraming bagay ang itinago ni Aling Rosa Paredes sa loob ng maraming taon, ngunit ng hapon na iyon, nang katukin ni Alejandro Vidal ang pinto ng kanyang bahay, alam niyang tapos na ang panahon ng pagtatago. Wala si Lucia. Lumabas siya para asikasuhin ang ilang bagay na hindi maaaring ipagpaliban at binuksan ni Thomas ang pinto na may ekspresyon ng tinidyer na agad na nagtataya kung ang bisita ay banta o hindi. Nang makita niya si Alejandro, malinaw ang pagtataya. Hindi ito takot. Ito ay ang makatwirang kawalan ng tiwala ng isang taong natuto na ang mga lalaking nakasuot ng mamahaling damit na dumarating sa kanilang pinto ay karaniwang hindi nagdadala ng magandang balita. Ako si Alejandro Vidal, sabi ng amo ng iyong nanay. Nandyan ba ang lola mo? Tiningnan siya ni Thomas ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Nasa loob po, pero mabilis siyang napapagod. Sinundan niya ito sa maikling pasilyo patungo sa silid kung saan ginugugol ni Aling Rosa ang halos lahat ng kanyang oras. Ang bahay sa araw ay iba sa nakita ni Alejandro noong gabi sa bintana, mas maliit, sa isang banda, mas totoo. Ang liwanag ay pumapasok mula sa bintana sa gilid at nagbibigay liwanag sa mga detalye na naitago ng dilim. Isang istante na may 3 aklat na lubos na nabasa, isang nakasalaming larawan sa bedside table, isang maliit na halaman sa sill na maingat na dinidiligan dahil mayroon itong malusog na anyo ng mga bagay na nakakatanggap ng pansin kahit na kulang ang lahat. Nakalagay si Aling Rosa, nakasandal sa headboard ng kama na may 2 unan sa likod. Nakabukas ang kanyang mga mata nang pumasok si Alejandro at sa sandaling makita niya ito, may kakaibang galaw sa kanyang mukha. Hindi ito eksaktong sorpresa, ito ay mas katulad ng pagkilala na parang hinihintay niya ang pagbisitang ito. Hindi ngayon partikular, ngunit sa isang pagkakataon, sa isang araw na alam niyang sa huli ay darating. Alejandro, sabi niya. At hindi niya sinabi na Ginoong Alejandro o Sir Vidal.
Sinabi niya lang ang kanyang pangalan, na parang pinangalanan ng isang taong kilala niya ng matagal. Kahit na maraming taon na silang hindi nagkita, huminto siya sa pintuan, tiningnan ito at biglang. Nang may kalinawan na wala siya nang binanggit ng kanyang ama ang pangalan kaninang hapon sa hardin, kinilala niya ito ng totoo, hindi bilang isang konsepto o bilang isang kwento na ikinuwento sa kanya. Kinilala niya ito sa pisikal na, malalim na kahulugan ng kung kailan naaalala ng katawan ang isang bagay na matagal nang naimbak ng isip. Ang babaeng iyon ay nasa kanyang kusina, nasa kanyang pasilyo, naroroon sa mga umaga na bumaba siya para mag-almusal at umalis na ang kanyang ama at tahimik ang bahay. At siya ang naglalagay ng mainit na pagkain sa mesa nang walang sinasabi, nang walang pagtatanong kung kamusta siya, dahil mayroon siyang karunungan na malaman na minsan hindi kailangan ng mga bata ng mga tanong, kundi simpleng may kasama sila. Aling Rosa, sabi niya, at mas mahina ang kanyang boses kaysa sa kanyang nilalayon. Upo ka anak, huwag kang manatili sa pinto. Walang tumatawag sa kanya na anak, matagal nang walang tumatawag sa kanya ng ganoon. Dumating ang salita sa paraan na hindi niya inaasahan, na may kakayahang buksan ng mga simpleng salita ang mga pinto na akala niya ay nakasarado. Umupo siya sa silya na inilapit ni Thomas sa kama, nang walang naguutos. Nanatiling nakatayo ang tinidyer sa pinto, hindi lubos na pumapasok, ngunit hindi rin umaalis. Nagbabantay na may tahimik na katapatan ng mga batang lumaki na nag-iisang lalaki ng bahay. Kamusta po kayo? Tanong ni Alejandro. Kilos ng kamay ni Aling Rosa na ang ibig sabihin ay more or less, na ang ibig sabihin ay sa abot ng makakaya, na ang ibig sabihin ay eksaktong pareho ng sinasabi ni Lucia kapag tinatanong siya at sumasagot na maayos lang. Gaano karami ang ikinuwento ng tatay mo? Tanong ni Aling Rosa. Sapat na po, sagot ni Alejandro. Sinabi niya po sa akin na sinibak ka niya na alam na may sakit ka na. Dahan-dahang tumango si Aling Rosa nang walang drama na may katahimikan ng taong matagal nang nakikipagkasundo sa isang bagay. Ang tatay mo ay isang komplikadong tao, sabi niya. Hindi siya masama. Iyan ang gusto kong maging malinaw sa iyo. Hindi masama si Ginoong Aurelio, ngunit natuto siya ng maaga na ang damdamin ay may halaga at nasa negosyo, ang may halaga ay dapat alisin. Ang problema ay sa paglipas ng mga taon, pumasok din iyan sa ibang bahagi ng kanyang buhay. At minsan hindi na niya alam kung saan nagtatapos ang negosyo at kung saan nagsisimula ang iba pa. Pinakinggan siya ni Alejandro nang hindi sumisingit. Nang sinabi niya sa akin na hindi na niya ako kailangan, patuloy ni Aling Rosa. Alam ko na kung ano ang sakit ko. Ipinaliwanag na sa akin ng mga doktor kung paano ito uunlad. At oo, masakit. Hindi ako magsisinungaling na sabihing hindi masakit. Ang 19 na taon sa isang bahay ay nag-iiwan ng ugat kahit ayaw mo, ngunit ang mas masakit sa akin ay hindi ang pagkawala ng trabaho. Nagpahinga siya. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga kamay sa kumot. Ang mas masakit sa akin ay ang pag-iisip kay Lucia kung paano niya papasanin ang lahat ng iyon ng mag-isa dahil si Lucia ay palaging ganoon mula pagkabata. Pinapasan niya ang mundo at walang sinasabi. Ngumiti at nagpapatuloy. At alam ko na kapag hindi na ako makapagtrabaho, gagawin niya iyon pasanin ang mundo at ngumiti at magpatuloy. Alam ba niya kung paano ka napunta sa bahay ng aking ama? Tanong ni Alejandro. Alam ba niya ang buong kwento? Tiningnan siya ni Aling Rosa sandali. Alam niya na matagal akong nagtrabaho doon. Alam niya na tinanggal ako. Ang hindi niya alam ay ang lahat ng iba pa. Ano ang lahat ng iba pa? Tahimik na tahimik ang silid. Nanatili si Thomas sa pinto. Ang halaman sa sil ay nakakatanggap ng huling liwanag ng hapon. Huminga ng malalim si Aling Rosa at nagsimulang magsalita. Nang dumating ako sa trabaho sa bahay na iyon, sabi niya, 8 taong gulang ka at kakatapos lang umalis ng iyong ina, patay ang bahay. Iyan lang ang paraan upang mailarawan ko ito. Ang tatay mo ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi dahil ang trabaho lang ang tanging paraan na alam niya upang hindi mag-isip. At ikaw ay isang bata na umuuwi mula sa eskwela sa isang tahimik na bahay at hinahanap sa kusina ang isang taong makakakita sa iyo. Walang sinabi si Alejandro, ngunit may nagbago sa kanyang tindig. Naaalala ko ang araw na dumating ka na may sirang bag, patuloy ni Aling Rosa. Mga 10 taong gulang ka. Ikaw mismo ang nagtahi nito gamit ang sinulid panluto dahil ayaw mong istorbohin ang tatay mo sa ganoong kaliit na bagay. Nakita ko iyon at wala akong sinabi ng araw na iyon. Ngunit kinabukasan, may bagong bag na lumabas sa kwarto mo. Hindi kailanman nalaman ng tatay mo kung saan nanggaling iyon. Pumikit si Alejandro sandali. Binili ko iyon, sabi ni Aling Rosa ng simple.
Gamit ang sahod ko sa linggong iyon dahil walang bata ang dapat na umuuwi sa eskwela na may bag na tinahi ng sinulid panluto at nagpapasan pa ng bigat ng ayaw manggulo. Ang sumunod na katahimikan ay isa sa mga hindi humihingi na punan. May napakagulo na alaala si Alejandro tungkol sa bag na iyon. Hindi niya ito naisip sa loob ng mahigit 20 taon. Ngunit ngayon na binanggit ito ni Aling Rosa, may bumalik. Ang kulay, ang amoy ng bago, ang pakiramdam ng pagdadala nito kinabukasan, nang hindi lubos na naiintindihan kung saan ito nanggaling, ngunit sa ilang dahilan na hindi niya noon napangalanan, ay mas naramdaman niyang hindi gaanong nag-iisa. Bakit hindi niyo po kailanman sinabi sa akin kung sino ang bumili nito? Tanong niya. Dahil hindi ko po ginawa para pasalamatan mo ako. Sagot ni Aling Rosa nang may pagiging natural na mas makapangyarihan kaysa sa anumang solemne na pahayag. Ginawa ko po ito dahil iyon ang dapat gawin. Ganoon kasimple, tiningnan siya ni Alejandro. Ang babaeng ito na gumugol ng 19 taon sa kanyang bahay, na bumili ng bag gamit ang sarili niyang sahod para sa isang bata na hindi niya anak, na nagpanatili ng isang bahay na hindi niya pag-aari, at sa huli ay sinibak, nang hindi na siya makapagtrabaho ng maayos at hindi magkatugma ang mga numero. Mayroon pa po bang iba na? Hindi ko alam? Tanong niya. At may isang bagay sa tono ng tanong na nagpapahiwatig na hindi ito nagkataon, na dumating siya sa silid na iyon, na may hinala na ang kwento ay may mas maraming layer kaysa sa ipinakita ng kanyang ama. Tiningnan siya ni Aling Rosa ng matagal. May isa pa, sabi niya. Isang bagay na hindi alam ni Lucia at sa tingin ko ay oras na upang malaman niya at malaman mo rin. Naghintay si Alejandro. Nang ako'y tanggalin sa trabaho, may karapatan ako sa isang kumpletong severance pay. 19 na taon ng serbisyo. Ang tatay mo ay nag-alok sa akin ng halaga na hindi akma sa panahong iyon, mas mababa ng malaki. At ako, na may sakit na, at takot, at mag-isa, ay lumagda. Lumagda ako dahil kailangan ko agad ng kahit ano, at dahil sa panahong iyon ay wala akong lakas upang lumaban. Hindi nanginginig ang boses ni Aling Rosa, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig, bahagya, halos hindi napapansin. Ngunit nakita ito ni Alejandro. Hindi kailanman nalaman iyon ni Lucia, patuloy niya. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya kung magkano ang nararapat sa akin o kung magkano ang natanggap ko. Sinabi ko sa kanya na binigyan ako ng nararapat dahil ayaw kong pasanin niya ang galit na iyon dahil mabigat ang galit, Alejandro. At sapat na ang pasanin ni Lucia. Dahan-dahang tumayo si Alejandro, naglakad patungo sa bintana. Sa labas, lumulubog na ang araw at ang mga kalye ng barangay na iyon ay napupuno ng partikular na ingay ng mga simpleng lugar sa pagtatapos ng araw. Ang ingay na naghahalo ng buhay sa pagod sa paraan na hindi kailanman nararanasan ng mga mayayamang lugar. Magkano ang diferensya? Tanong niya nang hindi lumilingon. Sinabi ni Aling Rosa ang isang halaga. Hindi ito isang kayamanan sa absolute terms, ngunit sa terms ng kailangan ng babaeng iyon sa sandaling iyon. Sa terms ng kung ano ang magiging kahulugan nito kay Lucia sa mga sumunod na taon. Sa terms ng paggamot medikal na hindi nabayaran at ng mga transaksyon na kinansela dahil masyadong mahal ang transportasyon. Ito ay isang pagkakaiba na nagkaroon ng tunay at konkretong kahihinatnan sa bawat mahihirap na araw na naranasan nila mula noon. Lumingon si Alejandro. Nasa inyo po ba ang termination contract? Itinuro ni Aling Rosa ang istante na may 3 aklat. Sa likod ng pangalawa, nakatiklop ng may katumpakan ng mga importanteng dokumento na iniingatan ng hindi lubos na alam kung para saan, ngunit hindi naman maitapon, ay may isang sobre. Inabot ito ni Thomas bago pa man matapos na hilingin ni Alejandro. Ibinigay niya ito sa kanyang lola at ipinasa naman ni Aling Rosa kay Alejandro nang walang sinasabi. Binuksan niya ito, binasa, at nanatiling nakatingin sa papel sa loob ng ilang segundo na may ekspresyon na hindi sinubukan ni Alejandro na intindihin. Hinayaan niya itong kumuha ng oras na kailangan niya. Ito ay itutuwid, sabi niya. Ang diferensiya, ang mga interes, lahat, at nasa account mo bago matapos ang linggo. Tiningnan siya ni Aling Rosa. Hindi mo kailangang gawin iyan, sabi niya. Alam ko, sagot ni Alejandro. Kaya ko ito gagawin. Nanatili silang tahimik sandali. Sa labas ay narinig ang susi sa kandado, mga yapak sa pasilyo at pagkatapos ay ang boses ni Lucia mula sa entrada. Ang boses na iyon na kinilala na ni Alejandro bilang tunay, ang ginagamit sa bahay, ang walang bahid ng propesyonal na pagiging tama ng otel. Nandito na ako. Kamusta na kayo?
Huminto siya sa pinto ng silid nang makita niya si Alejandro. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay isang halo ng mga bagay na nangyari ng sabay-sabay at mahirap paghiwalayin. Sorpresa, alarma, isang tanong na hindi niya alam kung paano sabihin. At sa ilalim ng lahat ng iyon, sa kalooban, isang bagay na kahawig ng takot ng taong nakatuklas na. Ang dalawang mundo na maingat niyang pinaghiwalay ay nagbanggaan. "Ginoong Alejandro," sabi niya, "anong ginagawa niyo po dito?" Tiningnan siya ni Alejandro at pagkatapos ay tumingin kay Aling Rosa at sa pagpapalitan ng tingin ng mag-ina sa sandaling iyon ay naroroon ang buong pag-uusap ng walang salita. Isa sa mga pag-uusap na umiiral lamang sa pagitan ng mga taong lubos na nagkakaintindihan na ang wika ay nagiging hindi na kailangan. Bahagyang tumango si Aling Rosa sa kanyang anak, isang maliit na kilos, ngunit naunawaan ito ni Lucia. "Upo ka anak," sabi ni Aling Rosa. "Kinausap namin ni Ginoong Alejandro at sa tingin ko ay oras na upang malaman mo rin ang ilang bagay na itinago ko sa iyo upang protektahan ka." Tiningnan ni Lucia ang kanyang ina. Pagkatapos ay si Alejandro, pagkatapos ay muli ang kanyang ina, at umupo siya na may pagsunod na hindi utos, kundi tiwala. Ang tiwala ng isang anak na alam na ang kanyang ina, kahit na may itinago, ay hindi kailanman nagtago ng anumang bagay na hindi dahil sa pagmamahal. Ang sumunod na nangyari ay magpapabago ng lahat ng akala ni Lucia na alam niya tungkol sa kanyang kwento, tungkol sa pamilyang Vidal, at tungkol sa mga utang na umiiral sa pagitan ng mga tao, bago pa man malaman ng mga taong iyon na mayroon sila nito. Pinakinggan ni Lucia ang lahat ng hindi sumisingit. Iyan ang nagpakahanga kay Alejandro sa kanya sa sandaling iyon. Hindi ang mga luha, kahit na dumating, hindi ang panginginig sa mga kamay kahit na naroroon, kundi ang kakayahang manatiling ganap na tahimik habang ang mundo na akala niya ay kilala niya ay muling inayos sa harap ng kanyang mga mata na may parehong tahimik na disiplina na ipinagharap niya sa lahat ng iba pa. Dahan-dahang nagsalita si Aling Rosa ng walang drama sa paraan niya ng pagsasabi ng mahihirap na bagay na ginawa itong mas malambot at mas nakasisira ng sabay dahil hindi ito nabalutan ng iskandalo kundi ng purong katotohanan. At ang purong katotohanan ng walang balot ay sumasakit sa isang partikular na paraan na walang lunas. Ikinuwento niya ang lahat. Ang 19 na taon sa bahay ng mga Vidal. Ang mga taon pagkatapos umalis ang ina ni Alejandro nang kailangan ng bahay ang isang taong magpanatili nito at ginawa niya iyon nang walang nag-uutos sa kanya dahil iyon ang dapat gawin. Ikinuwento niya ang tungkol sa 8 taong gulang na bata na bumaba para mag-almusal ng mag-isa at tungkol sa bag na tinahi ng sinulid panluto. Ikinuwento niya kung paano niya nakita si Alejandro na lumaki mula sa distansya ng isang taong naroroon nang hindi nabibilang, na nag-aalaga ng walang pag-aari sa pag-aalaga, na nagmamahal ng walang pangalan ng pagmamahal. Dahil sa mga bahay na iyon ang pagmamahal sa pagitan ng kasambahay at pamilya ay walang komportableng pangalan. At pagkatapos ay ikinuwento niya ang tungkol sa severance pay. Walang sinabi si Lucia nang marinig ang halaga. Pumikit lang siya sandali at sa sandaling iyon, nakita ni Alejandro sa kanyang mukha ang isang bagay na kinilala niya dahil nakita na niya ito noon. Sa hardin ng kanyang ama kanina ring hapon, nang tanggapin ni Ginoong Aurelio ang pinsala ng hindi lubos na ipinapakita. Ang sakit ng pagkaunawa na ang isang bagay na labis na masakit, isang bagay na pinasan sa loob ng maraming taon na naniniwalang ito ang normal na bigat ng buhay, ay sa katunayan ay may konkretong pinagmulan isang desisyon, isang tao, isang tiyak na sandali kung kailan pinili ng isang tao ang maginhawa sa halip na ang tama. "Nanay," sabi ni Lucia sa huli. Napakahina ng kanyang boses. "Bakit hindi niyo po sinabi sa akin?" Tiningnan siya ni Aling Rosa ng may katahimikan, na tanging ang mga taong matagal nang nag-iisip ng sagot bago pa man ito kailanganin ay mayroon. "Dahil kilala kita mula nang ipanganak ka, anak ko. At alam ko na kung nalaman mo na sinibak ako ng ganoon, may sakit, na may hindi kumpletong severance pay, ay papasanin mo ang galit na iyon araw-araw ng iyong buhay. Mapapasan mo yan habang nagtatrabaho, habang nag-aalaga ng mga anak mo, habang inaalagaan ako. At ang galit na iyon ay mas babigat sa iyo kaysa sa anumang bagay. Mas pinili kong itago iyon kaysa ipapasan sa iyo." Bumuka ang bibig ni Lucia, isinara niya. Tahimik na tumulo ang mga luha niya nang walang humahagulhol, sa paraan ng pag-iyak ng mga taong natutong umiyak ng walang ingay upang hindi takutin ang sinuman. Si Thomas, na nasa pinto sa buong panahong iyon,
ay dahan-dahang lumapit at umupo sa gilid ng kama sa tabi ng kanyang lola. Hinawakan niya ang kamay nito nang walang sinasabi. At ang simpleng kilos na iyon ang 16 taong gulang na teenager na humahawak sa kamay ng kanyang may sakit na lola sa gitna ng isang katotohanan na mas matanda sa kanyang edad at bigat iyon ang tuluyang nagpabagsak sa pagtitimpi ni Lucia. Tinabunan niya ang kanyang mukha ng mga kamay at umiyak. Hindi ang pigil na pag-iyak kanina, kundi ang tunay na pag-iyak, ang lumalabas kapag wala ka ng lakas upang manatiling malakas, ang nag-ipon ng mga buwan at taon ng pagpapasan, ng mag-isa at ng pagngiti at ng pagsasabi na maayos lang ang lahat kahit hindi naman talaga maayos. Walang sinabi si Alejandro. Hindi ito ang oras para sa mga salita. Ito ang oras upang hayaan ang pamilyang iyon na maranasan ang kailangan nilang maranasan kahit pa masakit, kahit pa may kapalit. Dahil may mga sakit na naglilinis at may mga katotohanan na kahit dumating ng huli ay dumarating sa oras na dapat. Si Aling Rosa ang bumasag sa katahimikan at ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagtingin kay Alejandro ng diretso gamit ang kanyang madilim at buhay na mga mata na hindi nawala sa kabila ng lahat. Hindi ka ang iyong ama, Alejandro, sabi niya. Gusto kong malaman mo iyan. Gumawa si Ginoong Aurelio ng mga desisyon na hindi tama, ngunit ikaw ay ibang tao. Nakikita ko iyan sa kung bakit ka naririto ngayon. Nakikita ko iyan sa kung paano mo tinitingnan ang aking anak kapag akala mo ay walang nakakakita sa iyo. Hindi sumagot si Alejandro, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin. Ibinaba ni Lucia ang kanyang mga kamay. Tiningnan siya nito nang may luha pa rin sa mata at ang ekspresyon ng isang taong katatapos lang dumaan sa isang bagay at hindi pa alam kung saang pampang siya napunta. Bakit po kayo dumating dito ngayon? Tanong niya. Sa bahay na ito para kausapin siya? Bakit hindi po kayo nagpadala ng iba? O tumawag sa telepono o idineposito na lang ang pera at sinara ang kaso? Nag-isip sandali si Alejandro sa sagot at pinili ang katotohanan kaysa sa kaginhawaan. Dahil 2 gabi na ang nakakaraan ay nasa labas ako ng bintanang ito, sabi niya. Nakita ko kung paano mo nilinis ang sugat ng iyong ina sa kung ano ang mayroon ka. Nakita ko si Thomas na may hawak na kaldero ng sabaw at naunawaan ko na pinapatakbo ko ang isang kumpanya sa loob ng 2 taon nang walang nalalaman tungkol sa mga taong nagpapatakbo nito. Dumating ako dahil kailangan kong harapin ito ng direkta, hindi mula sa labas ng isang bintana. Direkta. Tahimik na tahimik ang silid. Pinisil ni Aling Rosa ang kamay ni Thomas. Tinitingnan siya ni Lucia nang may ekspresyong naghahalo ng pasasalamat at isang kawalan ng tiwala na hindi pa lubos na nawawala dahil ang makatwirang kawalan ng tiwala ay hindi nawawala ng biglaan kahit gustuhin at naunawaan ito ni Alejandro. Hindi niya inaasahan na mawawala ito ng biglaan. Ang ilang bagay ay dahan-dahang muling itinatayo o hindi itinatayo. At ang tanging magagawa ay maging pare-pareho at hayaan ang oras na gawin ang hindi kayang gawin ng mga salita. Tumayo siya, kinuha ang sobre mula sa kanyang panloob na bulsa at inilagay ito sa bedside table sa tabi ng nakasalaming larawan. Ang diferensya ng severance pay kasama ang mga interes sa lahat ng mga taon na ito, sabi niya, sa Lunes ay maidideposito rin sa inyong account. Ito ay kumpirmasyon lamang. Tiningnan ni Aling Rosa ang sobre. Hindi niya ito agad kinuha. Salamat, sabi niya sa huli, nang may parehong pagiging natural na sinabi niya ang lahat ng iba pa, nang walang pagmamalabis, nang walang pagbagsak, na may buo ang dignidad ng isang taong tumatanggap ng kung ano ang laging kanya at hindi kailangang gawing palabas iyon. Tumango si Alejandro. Muli niyang tiningnan si Lucia. Bukas, mag-uusap pa tayo. May mga bagay pa tayong kailangan ayusin. Tumango siya at habang siya ay papalabas sa pinto, pinigilan siya ng kanyang boses, Alejandro. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya siya sa pangalan lang. Nang walang Ginoo, nang walang Sir. Pangalan niya lang tulad ng sinabi ng kanyang ina nang pumasok siya sa silid na iyon. Salamat sa pagpunta, sabi ni Lucia, sa pagpunta ng totoo. Hindi siya sumagot. Lumabas siya sa kalsada kung saan ganap ng madilim ang gabi at naglakad patungo sa kanyang kotse. Iniisip na ang linyang iyon, napakaikli at napakasimple, ay mas mabigat kaysa sa anumang kontrata na kanyang pinirmahan sa kanyang buhay sa pagpunta ng totoo. Gaano karaming beses na siya ay naroroon sa isang lugar nang hindi naroroon ng totoo? Gaano karaming pag-uusap na ang nangyari nang hindi siya nakikinig ng totoo? Gaano karaming tao ang naging malapit sa kanya, nagtatrabaho para sa kanya, sumusuporta sa kanya nang hindi niya alam, nang hindi niya tinatanong, nang hindi niya naiisip na sa likod ng bawat pangalan sa isang payroll
ay may kwento na karapat-dapat makita. Pinaandar niya ang kotse at alam niya, nang may katiyakan na hindi kailangan ng mga salita, na ang nagsimula ng gabing iyon sa labas ng bintana ay hindi pa tapos, nagsisimula pa lang. Ilang araw pagkatapos, nagsimulang magbago ang buhay ni Lucia Paredes sa paraan na hindi pa niya alam kung paano pangalanan. Hindi ito biglaan, hindi dramatiko o sinematiko. Dahan-dahan, tulad ng pagbabago ng mga bagay na magtatagal, na may tahimik na katatagan ng isang bagay na maayos na itinayo mula sa pundasyon at hindi kailangan ng ingay upang patunayan na totoo ito. Ang unang nagbago ay si Aling Rosa, si Dr. Hector Salinas ay dumating sa bahay isang Martes ng umaga, dala ang kanyang itim na maleta at ang paraan niya ng pagpasok sa mga simpleng tahanan nang hindi pinaparamdam sa mga tao na sila ay inoobserbahan. Siya ay isang lalaki na nasa 50s, payat, may manipis na armadong salamin at isang permanenteng ekspresyon ng isang taong nakakita na ng labis na maiiwasang pagdurusa at nagpasya na ang tanging posibleng tugon ay ang patuloy na magtrabaho. Ilang taon na niyang ginagamot si Aling Rosa sa health center ng barangay na may mga limitasyon ng isang sistema na palaging kulang sa kailangan at mas maraming pasyente kaysa sa kayang alagaan ng maayos. Ngunit nang umagang iyon ay dumating siya na may kakaiba. Dumating siya na may sapat na oras, na may kumpletong pagsusuri na hindi kailanman nagawa ni Aling Rosa, na may order para sa isang espesyalista sa pribadong ospital na Klinika Santa Elena na sasaklaw sa lahat ng hindi kayang saklawin ng pampublikong sistema. Si Alejandro ang nag-ayos nito nang hindi inaanunsyo, nang hindi tinatawagan si Lucia para sabihin kung ano ang ginagawa niya o naghihintay ng pasasalamat. Ginawa niya ito dahil iyon ang nararapat gawin at dahil natutunan niya sa mga sumunod na araw sa gabing iyon sa labas ng bintana na ang mga aksyon na ginagawa ng umaasa ng pagkilala ay hindi pagkabukas palad, kundi transaksyon na nagkukubli. Sinuri ni Dr. Salinas si Aling Rosa nang may pagiging detalyado na matagal na niyang hindi nararanasan. Inayos niya ang mga gamot nito, ipinaliwanag ng may pasensya kung ano ang ginagawa ng bawat isa at kung bakit mahalaga ang pag-inom nito sa tamang pagkakasunod-sunod. Kinausap niya ito, tulad ng pakikipag-usap sa isang matalinong tao na karapat-dapat na maunawaan ang kanyang sariling sitwasyon, hindi tulad ng pakikipag-usap sa isang may sakit na matanda na kailangan lang sumunod sa mga indikasyon. Nang matapos, lumabas siya sa pasilyo kung saan naghihintay si Lucia kasama si Thomas at sinabi sa kanila ang isang bagay na hindi malilimutan ng sino man sa kanila. Ang nanay niyo po ay hindi na mababawi ang nawalang kakayahang gumalaw, sabi niya ng may direktang katapatan na hindi iniiwasan ng mga magagaling na doktor, kahit pa masakit. Iyon ay hindi magbabago. Ngunit sa tamang paggamot at sapat na pagsubaybay, ang kanyang sakit ay hindi kailangang lumala ng mabilis. Maaari nating bigyan siya ng mga taon ng katatagan at ang mga taon na iyon sa pangangalaga na ibinibigay ninyo sa kanya ay maaaring maging magagandang taon. Tiningnan ni Thomas ang doktor at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang ina. At sa tinging iyon ay mayroong isang bagay na kinilala ni Lucia dahil iyon din ang naramdaman niya nang iwan ni Alejandro ang sobre sa bedside table ni Aling Rosa. Ito ay ang ginhawa sa pagkaalam na may iba pang nagpapasa ng pasanin. Kinahapunan, nang umalis na si Dr. Salinas at si Aling Rosa ay natutulog na nang may bagong kapayapaan na ibinibigay ng pagkaalam na may karampatang taong nagbabantay sa kanya. Umupo si Thomas sa tabi ng kanyang ina sa maliit na sala at nagtanong ng isang bagay na matagal na niyang gustong itanong. Nanay, mabait po ba si Ginoong Alejandro? Nagtagal sandali si Lucia bago sumagot. Sa tingin ko ay natututo siyang maging mabait, sabi niya sa huli. At iyon minsan ay mas mahalaga kaysa sa pagiging mabait mula pagkapanganak. Pinroseso ito ni Thomas ng tahimik. Pagkatapos ay sinabi niya, sa paraan niya ng pagpunta diretso sa puso ng mga bagay. At ang tatay ko, natututo rin ba siya nang umalis siya? Ang tanong ay dumating nang walang abiso at dala ang buong bigat nito. Hinayaan ni Lucia na humupa ito bago sumagot dahil ito ay isang tanong na karapat-dapat ng tunay na sagot at hindi ng komportableng sagot. Ang tatay mo, sabi niya ng dahan-dahan, siya ay isang taong gustong maging mas mahusay kaysa sa kanyang naging. Umalis siya noong 3 taong gulang ka dahil naliligaw siya sa mga bagay na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Hindi dahil hindi kanya mahal, kundi dahil minsan, ang mga tao ay nalulunod at sa halip na humingi ng tulong ay nawawala. Ito ang pinakamalungkot na pagkakamali na maaaring magawa ng isang tao. Naaalala mo ba siya?
Minsan, naaalala ko ang mga posibilidad na maaaring nangyari, sagot ni Lucia ng tapat. Iyon ay iba sa pag-alaala sa tao. Dahan-dahang tumango si Thomas at pagkatapos ay gumawa ng isang bagay na lubos na ikinagulat ni Lucia. Sumandal siya sa balikat nito ng may pagiging clumsy at mapagmahal na paraan ng mga teenager na hindi pa alam kung paano magkasya sa kanilang sariling katawan. Ngunit paminsan-minsan ay kailangan lang maging anak. Niyakap siya ni Lucia at wala nang sinabi dahil hindi na kailangan. Samantala, sa Vidal Imperial Hotel, mayroon ding ibang mga bagay na nagbabago. Sinalubong ni Gloria Mendez si Alejandro sa kanyang maliit na opisina sa supervisory area na may ekspresyon ng isang taong naghihintay ng pag-uusap at hindi alam kung ang maririnig ay mabuti o masama. Diretso si Alejandro. Si Lucia Paredes ay nananatili sa kanyang posisyon, sabi niya, na may adjustment sa sahod na makikita mo sa susunod na kinsenas. At gusto kong malaman mo na tama ang iyong natuklasan at iniulat sa akin. Ginawa mo ito ng maayos. Tiningnan siya ni Gloria. Maari po bang magtanong kung ano ang nangyari? Nangyari na hindi laging kumpleto ang kwento ng mga numero, sagot ni Alejandro. At matagal akong nagtagal bago ko naintindihan iyan. Nagkaroon ng paghinto. At ang susi po ng bodega? Tanong ni Gloria. Dahil hindi ko pa rin po naiintindihan iyan. Hindi pinahintulutan si Lucia na magkaroon ng susi na iyon. Naisip na ni Alejandro iyon. Direktang kinausap na niya si Lucia. 2 araw na ang nakakaraan sa isang maikli at walang paligoy-ligoy na pag-uusap. Ang susi, paliwanag niya, ay iniwan sa kanya ng isang empleyado sa nakaraang shift na nag-resign. 4 na buwan na ang nakakaraan. Si Rodrigo Peña, naaalala mo ba? Bahagyang kinunot ni Gloria ang kanyang kilay. Opo, umalis siya ng walang abiso. Umalis siya nang hindi isinasauli ang ekstrang susi ng bodega at ibinigay lang niya kay Lucia. Sinabihan siyang itago ito hanggang sa may mag-claim. Walang nag-claim at nang kailangan ni Lucia ang kanyang kailangan, naroon ang susi. Pinroseso ito ni Gloria ng tahimik. Kaya hindi niya kailanman talaga pinahintulutan, sabi niya. Hindi kailanman, kumpirma ni Alejandro, ngunit hindi rin niya aktibong hinanap. Ito ay isang kadena ng administratibong kapabayaan na nauwi sa isang sitwasyon na walang sino man sa kanila ang sadyang gumawa. Simula sa linggong ito, magbabago ang mga protocol sa pagbalik ng susi at ang inventaryo ng bodega ay magkakaroon ng sistema ng pang-araw-araw na pagtatala na ipapatupad natin sa lahat ng palapag. Tumango si Gloria at pagkatapos, nang may direktang katapatan na natutunan ni Alejandro na pahalagahan sa kanya, may sinabi pa siya, Ginoong Alejandro, hindi lang si Lucia ang empleyado sa hotel na ito na may mabibigat na pinapasan ng mag-isa. May iba pa. Tiningnan siya ni Alejandro. Alam ko, sabi niya. Kaya gusto kong tulungan mo akong bumuo ng isang bagay. Isang protocol para sa kapakanan ng kawani hindi sa papel. Isang tunay, na may pagsubaybay, na may mga mapagkukunan, na may taong nakikinig. Bago pa man dumating ang mga sitwasyon sa punto na narating ni Lucia, tiningnan siya ni Gloria nang matagal na may ekspresyon na hindi lubos na nabasa ni Alejandro. Pagkatapos ay sinabi niya, Matagal na akong naghihintay na may magmungkahi niyan. Kung gayon, simulan natin ngayong linggo. Ilang araw pagkatapos, gumawa si Alejandro ng isang bagay na hindi niya pinlano, ngunit naramdaman niyang kinakailangan nang may kalinawan na hindi nagpapahintulot ng pagpapaliban. Pinuntahan niya ang kanyang ama. Si Ginoong Aurelio ay nasa parehong hardin, sa parehong silya, na may parehong kape. Ngunit may kakaiba sa kanya isang bagay na napakanipis. Halos hindi napapansin na nakilala ni Alejandro pagkatapos ng ilang segundo. Naghihintay siya, hindi nang may pagkabalisa, kundi nang may tiyak na katahimikan ng mga matatandang lalaki na natutunan na ang ilang pag-uusap ay dumarating sa oras na dapat at ang tanging magagawa ay naroroon kapag dumating ang mga ito. Umupo si Alejandro sa harap niya. Idineposito ko ang diferensya ng severance pay ni Aling Rosa Paredes, sabi niya, kasama ang mga interes sa lahat ng mga taon na ito. Dahan-dahang tumango si Ginoong Aurelio. Kamusta siya? Stable. May medical check-up na ba siya ngayon? Naayos na ang gamot. Mabuti, sabi ni Ginoong Aurelio. At sa iisang salitang iyon, ay may ginhawa na matagal nang walang mapuntahan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi komportable. Ang uri ng katahimikan na umiiral sa pagitan ng mga taong nagsabi na ng mahahalagang bagay at pinoproseso pa rin ang bigat ng pagsasabi nito. May gusto akong hilingin sa iyo, sabi ni Alejandro sa huli. Tiningnan siya ni Ginoong Aurelio. Gusto kong puntahan mo siya.
Ang katahimikan na sumunod ay iba sa lahat ng nakaraang katahimikan, mas mabigat, mas puno ng mga bagay na walang sino man sa kanila ang lubos na masabi. Hindi ko alam kung gusto niya akong makita, sabi ni Ginoong Aurelio. Hindi mo malalaman hanggang sa pumunta ka, sagot ni Alejandro. Tiningnan ng kanyang ama ang mga puno sa loob ng matagal at pagkatapos, sa pagtitipid ng mga salita na nagpakilala sa kanya sa buong buhay niya, sinabi niya, "Bigyan mo ako ng ilang araw." Tumango si Alejandro, tumayo at bago umalis, ay sandaling huminto na may kamay sa sandalan ng silya nang hindi lubos na lumilingon. "Tatay, ang bagang binili ni Aling Rosa noong 12 taong gulang kayo sinabi niya sa akin." Tiningnan siya ni Ginoong Aurelio na may ekspresyon na hindi pa nakikita ni Alejandro sa kanya. "Hindi iyon sa iyo," sabi ni Ginoong Aurelio ng napakahina. "Iyon ay sa akin. 11 taong gulang ako nang mawala ang aking ina. Nagtrabaho si Aling Rosa noon sa bahay ng aking mga magulang. Binili niya ako ng bag nang masira ang akin dahil walang iba ang nakapansin. Nananatili si Alejandro na walang galaw. Buong buhay ko ay alam ko ang ginawa ng babaeng iyon para sa akin," patuloy ni Ginoong Aurelio. "At gayon pa man, ginawa ko ang desisyon na ginawa ko. Iyan ang pinakamahirap kong mapatawad sa sarili ko. Hindi na ginawa ko ng hindi alam, kundi ginawa ko ng alam na alam." Hindi sumagot si Alejandro. Walang posibleng sagot para doon. Tanging ang hubad na katotohanan ng isang lalaki na humaharap sa pinakamahirap na salamin na umiiral na ang sariling mga kontradiksyon. Lumabas siya sa hardin kung saan dahan-dahang lumulubog ang araw at naglakad patungo sa kanyang kotse na iniisip na ang kwento sa pagitan ng dalawang pamilya ay mas mahaba at mas komplikado kaysa sa kanyang inakala nang nagsimula ang lahat sa isang tawag mula kay Gloria Mendez isang Martes ng umaga. At iniisip din na ang pinakamahalagang kabanata ng kwentong iyon ay hindi pa naisusulat. Dumating si Ginoong Aurelio Vidal sa bahay ni Aling Rosa, isang umaga nang maulap ang langit at ang mga kalye ng barangay ay mayroong partikular na katahimikan ng mga araw na tila alam na may mahalagang mangyayari. Hindi siya nagpaalam ng una, hindi tumawag, basta na lang dumating. Tulad ng pagdating ng mga taong alam na kung masyado silang mag-iisip ay hindi sila pupunta. Binuksan ni Thomas ang pinto at kinilala siya nang hindi pa siya nakikita kailanman. Mayroon siyang mukha ng ama ni Alejandro, seryoso at malawak, na may puting buhok na hindi humihingi ng paumanhin sa anuman. Nagtagal sandali ang teenager sa pinto na nagtataya. "Pinuntahan ko si Rosa Paredes," sabi ni Ginoong Aurelio. "Kung pahintulutan niyo po." Hinayaan siya ni Tomas na pumasok nang walang sinasabi, ngunit nanatili siya. Nakaupo si Aling Rosa sa kama na may mga unan na nakaayos sa likod, na parang alam niyang may darating na bisita. Nang pumasok si Ginoong Aurelio sa pinto at makita siya, walang pagkagulat, walang drama, mayroon lamang tahimik na pagkilala ng dalawang tao na nagpasa ng isang karaniwang kwento sa loob ng maraming taon at sa wakas ay nasa iisang silid upang harapin ito. "Proma, Aurelio," sabi niya. "Rosita," sagot niya. At sa dalawang salitang iyon ay naroroon ang 19 na taon. Mayroong isang bag, mayroong isang severance pay na hindi kumpleto, mayroong pagkakasala at pasasalamat at nawalang panahon, at mga bagay na hindi nasabi ng dapat sabihin. Umupo si Ginoong Aurelio sa silya sa tabi ng kama nang hindi tinatanggal ang kanyang Amerikana na parang isang taong hindi sigurado kung may karapatan siyang maging komportable. "Dumating ako upang humingi ng tawad," sabi niya. Nang walang paligoy-ligoy, nang walang handang talumpati. "Alam kong walang paraan upang baliktarin ang ginawa ko. Ngunit kailangan kong sabihin iyan sa iyo nang nakatingin sa iyong mga mata." Tiningnan siya ni Aling Rosa nang matagal gamit ang kanyang mga mata na hindi nawalan ng anuman sa kabila ng lahat. "Alam mo ba kung ano ang pinakamabigat sa akin sa lahat ng taon na ito, Aurelio? Hindi ang severance pay, hindi ang pera, kundi ang pagkaalam na alam mo ang ginawa ko para sa iyo noong bata ka pa at gayon pa man, ay pinili mo pa rin ang pinili mo." Hindi inalis ni Ginoong Aurelio ang tingin. Tinanggap niya iyon na parang isang taong alam na karapat-dapat siya at nagpa siya nang tuluyan na tumigil sa pagtakas. "Alam ko," sabi niya, "at namuhay ako ng dalayan." Huminga ng malalim si Aling Rosa. "Matagal na kitang pinatawad, Aurelio. Hindi para sa iyo. Pinatawad kita dahil mas magpapabigat sa akin ang sama ng loob kaysa sa iyo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang hindi masakit. Nangangahulugan ito na pinili kong hindi hayaan ang iyong desisyon na tukuyin ang natitirang bahagi ng aking buhay." Ipinikit ni Ginoong Aurelio ang kanyang mga mata sandali at nang idilat niya. "Mayroong isang bagay sa mga ito.
na hindi kailanman nakita ni Alejandro sa kanyang ama at naobserbahan ni Tomas mula sa pinto nang may tahimik na atensyon ng mga kabataan na nagtatala ng lahat ng hindi napapansin ng mga matatanda. Ito ay isang lalaki na humaharap sa pinakatapat na refleksyon ng kanyang sarili, nang walang baluti, nang walang bigat ng apelyido, isang matandang lalaki lang na nakatingin sa tunay na kahihinatnan ng isang maling desisyon at tinatanggap na walang paraan upang bumalik, kundi ang magpatuloy lamang. Gusto kong malaman mo, sabi ni Ginoong Aurelio sa huli, na ang ginagawa ng aking anak ay hindi ideya ko. Nakarating siya dito ng mag-isa at iyan ay nagsasabi sa akin na sa isang lugar, sa gitna ng lahat ng aking maling nagawa, mayroong isang bagay na nagawa ng tama. Tiningnan siya ni Aling Rosa sandali at pagkatapos ay gumawa ng isang bagay na walang sinuman sa silid na iyon ang inaasahan. Ngumiti siya, hindi isang ngiti ng pagiging magalang, isang tunay na ngiti na may tiyak na lambing ng mga taong labis na nagdusa at natuto na ang buhay ay masyadong mahaba upang gugulin ang lahat sa sakit. Palagi kang masyadong matigas ang ulo para lubusang mawala, Aurelio. Naglabas si Ginoong Aurelio ng hangin na mas mabigat kaysa hangin. At sa unang pagkakataon sa buong kwentong iyon, ang lalaking bumuo ng isang imperyo, gamit ang kanyang sariling mga kamay, ay tila simpleng tao. Tahimik na umalis si Tomas sa pinto. Ang ilang pag-uusap ay pag-aari ng mga nakaranas nito. Ilang linggo pagkatapos, si Lucia ay nasa parehong pasilyo ng ika-22 palapag nang dumating si Alejandro na may 2 kape sa mga kamay. At ang ekspresyon na natutunan niyang kilalanin bilang isang taong may gustong sabihin ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Pinahinto niya ang trolley. Inabot niya ang isa sa mga kape. Tinanggap niya iyon. Umupo sila sa hagdanan ng serbisyo dahil tahimik ang ika-22 palapag sa oras na iyon at minsan ang pinakamahalagang pag-uusap ay nangyayari sa mga hindi formal na lugar. Kinuha ni Alejandro ang isang sobre mula sa kanyang panloob na bulsa ng Amerikana at ibinigay ito ng walang paunang salita. Dahan-dahang binuksan ni Lucia, binasa at nanatiling nakatingin sa papel sa loob ng ilang segundo na may ekspresyon na hindi sinubukan ni Alejandro na intindihin. Hinayaan niya itong kumuha ng oras na kailangan niya. Ito ay isang proposisyon hindi kawanggawa, isang tunay na proposisyon na may kontrata, na may sahod, na may konkretong responsibilidad. Si Lucia ay magsisilbing coordinator ng bagong protocol para sa kapakanan ng kawani ng Vidal Group na direktang makikipagtulungan kay Gloria Mendez at sa Departamento ng Human Resources. Kasama sa kanyang mga tungkulin ang pagtukoy ng mga sitwasyon ng kahinaan sa koponan, paglikha ng tunay na mga channel ng pakikinig, at pagtiyak na walang empleyado ang makakarating sa punto na narating niya nang walang nakakaalam. Ito po ay isang tunay na trabaho, sabi ni Lucia. Hindi po ito isang pabor na nagkukubli. Ito ay isang tunay na trabaho, kumpirma ni Alejandro. Dahil ikaw lang ang tanging tao sa kumpanyang ito na eksaktong nakakaalam kung paano tingnan ang mundo mula sa kabilang panig. At ang kaalamang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang titulo na maaari kong upahan. Maingat na tiniklop ni Lucia ang papel, inilagay ito sa loob ng sobre at tumingin sa walang laman na pasilyo na may ekspresyon ng taong pinoproseso ang isang malaking bagay nang hindi hinahayaang sirain siya ng malaking bagay na iyon. Kailangan ko pong mag-aral ng ilang bagay, sabi niya, para magawa ko po ito ng maayos. Naisip ko na iyan, sagot ni Alejandro. Sasagutin ng kumpanya, ikaw ang pipili ng kurso, schedule, format. At si Tomas ay makakasama sa scholarship program na aming binubuo para sa mga anak ng empleyado. Pagkatapos ng high school may garantisadong access siya. Ipinikit ni Lucia ang kanyang mga mata ng isang segundo, hindi ito isang dramatikong kilos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na parang isang taong kailangan ng isang sandali upang pigilan ang isang bagay na masyadong malaki upang magkasya sa kanyang mukha ng hindi umaapaw. Nang idilat niya, taglay niya ang kanyang dating pagtitimpi. Ngunit may kakaiba sa kanya, isang bagay na napansin ni Alejandro, ngunit hindi niya pinangalanan. Dahil ang ilang bagay ay mas mahusay ng walang pangalan. Ito ang simula ng kapahingahan, hindi ng kaligayahan. Dahil ang kaligayahan ay hindi dumarating ng sabay-sabay, kundi ng kapahingahan, ng pakiramdam na naroroon pa rin ang bigat. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ay may higit sa isang pares ng kamay na sumusuporta rito. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya. At hindi iyon ang parehong tanong kanina. Dati ay may kawalan ng tiwala, ngayon ay tunay. Nag-isip si Alejandro bago sumagot at pinili ang pinakatapat na sagot na mayroon siya.
Dahil ang isang babae na hindi ko nakita ay gumugol ng 19 na taon sa pag-aalaga ng aking bahay nang hindi ko man lang alam ang kanyang pangalan. At nang sa wakas ay idilat ko ang aking mga mata. Naunawaan ko na ang problema ay hindi kailanman siya, kundi ang laki ng aking blind spot. Tiningnan siya ni Lucia. At bakit? Patuloy niya. May sinabi ka na hindi ko maalis sa aking isip. Sinabi mo na dumating ako ng totoo. At gusto kong manatili bilang ang uri ng tao na dumarating ng totoo. Hindi ko alam kung paano ito gagawing perpekto. Ngunit alam ko na ayaw kong bumalik sa kung ano ako dati. Tahimik sandali ang pasilyo. Pagkatapos, gumawa si Lucia ng isang simpleng bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang talumpati. Itinaas niya ang tasa ng kape sa kanyang direksyon na parang isang toast, maliit, halos hindi napapansin. Tinamaan ni Alejandro ang tasa sa kanyang tasa at nanatili silang ganoon, nakaupo sa hagdanan ng isang hagdanan ng serbisyo, umiinom ng malamig na kape sa isang tahimik na pasilyo na parang dalawang tao na dumaan sa parehong bagyo sa ganap na magkaibang landas at ngayon lang, sa wakas, ay nasa iisang panig. Kinahapunan ding iyon, umuwi si Lucia at nakita si Thomas na nakaupo sa mesa na may nakabukas na kuwaderno at ang ekspresyon ng konsentrasyon na kinikilala niya bilang kanya kapag may bagay na gumalaw sa loob niya. Anong sinusulat mo? Tanong niya. Isang sulat, sabi niya nang hindi nagtataas ng tingin. Para sa tatay ko hindi para ipadala, para lang isulat. Tumayo si Lucia sandali. Pagkatapos ay pumunta sa kusina. Naghanda ng 2 tsaa, bumalik at umupo sa tabi niya. Walang sinabi, walang tinanong tungkol sa nilalaman. Naroon lang siya. At iyon ay sapat na. Tulad ng halos palagi kay Thomas, sapat na ang simpleng pagiging naroroon. Natutulog si Aling Rosa sa katabing silid na may bagong kapayapaan na ibinalik ng tamang paggamot. Sa bedside table, ang sobre na may resibo. Sa istante, ang 3 aklat na lubusang nabasa. Sa bintana, ang halaman na laging dinidiligan. At sa buong bahay ay may isang bagay na hindi nakikita, ngunit nararamdaman ang pakiramdam na lumipas na ang pinakamasama. Hindi dahil biglang naging madali ang buhay, hindi dahil nabayaran na ng lubusan ang mga utang ng kasaysayan, dahil may mga utang na hindi nababayaran ng pera o intensyon, kundi ng oras at pagiging pare-pareho, kundi dahil ang mga katotohanan na kailangang sabihin ay nasabi na. Ang mga taong kailangang magkita ng totoo ay sa wakas ay nagkita na, at ang mga kamay na matagal nang nag-iisang nagpasan ay sa wakas ay mayroon ng masandal. Minsan iyan ang kailangan ng buhay. Hindi perpekto, hindi kaharian, kundi ang lakas ng loob na tawirin ang pinto ng isang tao, harapin ang nasa kabilang panig at magpasya na gawin ang mga bagay ng iba. Natutunan niya ni Alejandro Vidal isang gabi nang tumayo siya sa labas ng bintana na nakatingin sa loob ng isang bahay na hindi niya pag-aari. Natutunan ni Lucia Paredes na ang paghingi ng tulong ay hindi ang katapusan ng dignidad, ito ang simula ng isang mas malaking dignidad. Alam na iyan ni Aling Rosa, palagi niyang alam at si Thomas, sa kanyang 16 na taon at isang sulat na hindi kailanman ipapadala, ay natututo ng pinakamahirap sa lahat ng aralin na ang pagpasan sa nakaraan ay hindi isang obligasyon, ito ay isang pagpili. At sa isang punto, kapag handa na ang isang tao, posible na iwanan ito ng maingat, huminga ng malalim at magpatuloy na may malayang mga kamay. Dahil ang malayang mga kamay ay hindi walang laman na mga kamay. Ito ay mga kamay na handang bumuo ng isang bagong bagay. End of file, paste the 14th of March 2026, 8:22 p.m. Simula NG file March 14, 2026, 8:22 p.m. Nililinis ni Lucia ang mga otel ni Alejandro gabi-gabi at sa kaunting kinikita niya ay inaalagaan niya ang kanyang may sakit na ina. Ipinabantay siya ni Alejandro na naniniwalang siya ay isang magnanakaw, ngunit nang tumawid siya sa pintuan ng bahay nito, natuklasan niyang sinira pala ng sarili niyang pamilya ang buhay ni Lucia. Nang gabing iyon, nagawa ni Alejandro Vidal ang pinakamahalagang pagkakamali sa kanyang buhay. Hindi ito isang malaking desisyon, hindi isang pirma sa kontrata, o isang utos sa lupon ng mga direktor. Ito ay isang bagay na mas simple at mas hindi na mababawi. Nagpasya siyang sundan ng isang babae na hindi alam na sinusundan siya hanggang sa isang bahay na hindi niya dapat nakita. At ang natagpuan niya sa loob ng bahay na iyon ay sumira sa kanya sa paraan na walang tagumpay sa negosyo ang nakapaghanda sa kanya. Ngunit hindi pa dumating ang gabing iyon. Una ay dumating ang tawag, alas 7:15 ng umaga,
nang tawagan ni Gloria Mendez, supervisor ng housekeeping sa Vidal Imperial Hotel, ang direktang extension ng kanyang amo na may tinig na nagkukunwaring neutral ngunit hindi ito lubos na nagtagumpay. Ginoong Alejandro, kailangan ko pong kausapin kayo tungkol sa isang sensitibong bagay. Tungkol sa isang empleyado sa ika-22 palapag. Si Alejandro Vidal ay 22 taong gulang, may pinakakilalang apelyido sa industriya ng otel sa Pilipinas, at nakasanayan ng lutasin ang mga problema bago pa man lubos na maipaliwanag sa kanya. Siya ang may-ari ng Vidal Group, isang kadena ng 5 otel na itinayo ng kanyang ama, si Ginoong Aurelio, mula sa wala, at pinalago niya ng may estratehikong kalamigan na hinahangaan ng kanyang mga kakumpetensya sa publiko at kinatatakutan sa pribado. Siya ang uri ng tao na hindi kailangang magtaas ng boses dahil sapat na ang kanyang katahimikan. Sabihin mo, sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa ulat na nasa harapan niya. Si Lucia Paredes po, sir. Ilang linggo na po siyang lumalabas na may dalang mga bag na hindi dapat lumabas, mga gamit mula sa bodega, mga produkto mula sa minibar, mga ekstrang tuwalya. Walang iskandalo sa isang bagsakan, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero at laging nagkakasabay sa kanyang shift. Bahagyang umikot si Alejandro sa kanyang silya. Sa labas, gising na ang syudad at hindi pa niya naiinom ang kanyang unang kape sa araw na iyon. Gaano katagal mo na itong napapansin? Halos 1 buwan na po, sir. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Nagkaroon ng maikling paghinto, ngunit tapat, dahil si Lucia po ang pinakamahusay na empleyado ko sa palapag na iyon, Ginoong Alejandro. Gusto ko pong makasiguro bago magsalita. Ayokong magkamali tungkol sa kanya. Nahinto siya sandali. Ang pinakamahusay na empleyado ko. Hindi iyon ang paglalarawan na karaniwang nauuna sa isang akusasyon ng pagnanakaw, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Hindi rin si Gloria. Obserbahan mo siya. Huwag mo siyang komprontahin. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Ibinaba niya ang telepono at tiningnan ang ulat na hindi na niya mabasa. Ang mga sumunod na araw ay mayroong partikular na tensyon na umiiral kapag may isang nagmamasid ng hindi nakikita. Nagpapadala si Gloria ng mga ulat bawat 2 araw. Walang sumasabog, walang tiyak, ngunit ang mga pattern ay naroroon pa rin na may tahimik na pagpupursige ng mga bagay na totoo. Lumalabas si Lucia na may dalang mga bag. Mas matagal si Lucia sa kailangan sa paligid ng bodega. Si Lucia, laging punctual, laging mahusay, laging hindi nakikita sa paraan na alam ng mga magagaling na empleyado kung paano. May ginagawa siyang hindi dapat, o ganoon ang tila. Sa 5 araw, ginawa ni Alejandro ang desisyon na pinayuhan ng kanyang mga tagapayo na huwag gawin. Siya mismo ang pupunta, hindi dahil kinakailangan. May mga tao siya para doon. Mayroon siyang mga protokol, may seguridad. Mayroon siyang buong sistema na idinisenyo para sa ganitong uri ng sitwasyon. Ngunit may isang bagay sa kanya, isang bagay na hindi niya masabi sa oras na iyon. Kailangan niyang makita mismo kung saan pupunta ang babaeng iyon paglabas niya ng otel. Kailangan niyang maunawaan ito, hindi lang malaman. Ang maliit na pagkakaiba sa panlabas na anyo ay ang siyang magbabago ng lahat. Lumabas si Lucia Paredes sa pinto ng serbisyo alas 8:15 ng gabi. Nakita siya ni Alejandro mula sa kanyang kotse, nakaparada sa sapat na distansya upang hindi mapansin. Lumabas siya na suot pa rin ang uniforme, may dalang tela na bag na nakasandal sa tagiliran na may kilos ng taong may dalang mabigat, ngunit natuto ng huwag ipakita. Naglakad siya diretso sa sakayan ng bus, nang hindi lumilingon sa gilid, nang walang pagod na ritmo ng taong tapos na sa shift at wala nang iniisip. Naglakad siya na parang may pupuntahan, na parang may tunay at tahimik na pagmamadali. Dumating ang bus. Sumunod si Alejandro mula sa kotse. Nagbago ang syudad sa labas ng bintana sa paraan na alam ni Alejandro sa teorya, ngunit hindi pa niya nararanasan ng malapitan. Ang mga magagandang subdivision ay nagbigay daan sa mga funksyonal, ang mga funksyonal sa mga squatter, at ang mga squatter sa isang bagay na wala ng magandang pangalan. Mga kalye na walang aspalto, mga poste na walang ilaw, mga barong-barong na itinayo gamit ang anumang magagamit sa oras na kailangan nang walang plano maliban sa makasurvive sa susunod na buwan. Bumaba si Lucia sa isang walang markang bus stop at naglaho sa isang makipot na eskinita. Ipinarking ni Alejandro ang kotse at sinundan siya ng lakad. Naglakad siya sa mga kalye na hindi pa niya napupuntahan, nakaramdam ng isang bagay na hindi takot, ngunit kahawig nito. Isang bagay na mas malapit sa pisikal na hindi pagkaginhawa,
sa pagiging nasa isang lugar na nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay mas malaki at mas mahirap kaysa sa pinahintulutan ng kanyang pang-araw-araw na buhay na makita. Ang bahay ay nasa dulo ng isang kalsada na hindi makapagpasya kung kalsada ba ito o bakanting lote. Ito ay maliit, gawa sa hindi pa pinipintahang bloke ng semento na may bubong na yero na sinusuportahan sa isang sulok ng isang poste ng kahoy. Ang pinto ay metal na may bagong kandado na hindi bumagay sa lahat ng iba pa, na parang iyon lang ang nag-iisang bagay na nabili ni Lucia ng bago sa mahabang panahon, isang bintana lang na may ilaw sa loob. Kinuha ni Lucia ang susi, binuksan, pumasok, at si Alejandro, na kumikilos ng may instinto na hindi niya kayang ipaliwanag kanino man, ay lumapit hanggang sa makatayo sa tabi ng bintanang iyon. "Nandito na ako, nanay." Ang boses ni Lucia mula sa loob ay ganap na naiiba sa ginagamit niya sa otel. Mas malambing, mas totoo. Iyon ang boses ng isang taong umuuwi sa isang lugar kung saan hindi niya kailangang magpanggap ng kahit ano. Ang sagot ay tumagal ng ilang segundo. Ito ay isang mahina na boses na may panginginig na hindi takot kundi ang naipong pagod ng isang katawan na hindi na tumutugon tulad ng dati. "Anak, kumain ka na ba? Kumain po ako sa trabaho. Huwag po kayong mag-alala." "Sinungaling," sabi ng matandang boses na may lambing na tumagos sa mga pader. "Palagi mong sinasabi iyan at palagi kang gutom pagdating. Kilala kita mula nang ipanganak ka, Lucia." Sumilip si Alejandro sa siwang sa pagitan ng frame at ng plastik na nakatakip sa bintana, at ang nakita niya ay hirap niyang iproseso. Sa isang maliit na kama na nakasandal sa dingding sa likod ay may isang matandang babae, puti ang buhok, mga kamay sa kumot na may katahimikan ng taong natutong kumilos ng kaunti hanggat maaari dahil ang bawat kilos ay may kapalit. Ang mga mata, gayunpaman, ay buhay, madilim at alerto na may buo na katalinuhan na minsan ay nananatili kahit hindi na gumagana ang katawan. Nakaluhod si Lucia sa tabi ng kama, hawak ang mga kamay nito. Sinusuri niya ang mga braso nito ng may praktisado at sistematikong pagiging maingat na parang natutong maging nurse nang walang nagturo sa kanya. Inayos niya ang unan, hinawakan ang noo, at pagkatapos ay binuksan ang bag. Hindi ito pera, hindi ito anumang maibebenta. Kumuha siya ng isang bote ng moisturizer mula sa minibar ng isa sa mga suite, isang sabon sa kamay na nilalagay ng otel sa mga premium na banyo, 2 maliit na tuwalya at sa ilalim ng may halos paggalang, isang bote ng antiseptic solution mula sa bodega sa ika-22 palapag. Inayos niya ang mga ito sa bedside table, kinuha ang antiseptic, nagbuhos ng kaunti sa bulak at maingat na nagsimulang linisin ang isang maliit na sugat sa braso ng kanyang ina. Sa lugar kung saan may hindi maayos na intravenous access site, pumikit si Aling Rosa, hindi sa sakit kundi sa ginhawa. "Ganyan," bulong niya. "Palaging alam ng mga kamay mo." Naramdaman ni Alejandro na may nasira sa loob niya ng walang ingay. Hindi siya nagnanakaw para ibenta, nagnanakaw siya para pagalingin. Noon pumasok si Thomas sa isang pinto, sa loob na may maliit na kaldero sa mga kamay, at isang ekspresyon na masyadong seryoso para sa kanyang 16 taong gulang. Matangkad, payat, na may parehong madilim na mata ng kanyang ina, at ang kilos ng taong natutong kumuha ng kaunting espasyo upang hindi manggulo. "Luto na ang sabaw, nanay." "Salamat, anak. Nagawa mo na ba ang takdang aralin mo?" "Halos." "Hindi halos." "Oo, halos," sagot niya na may kalahating ngiti, na tumagal ng eksaktong 1 segundo bago muling naging seryoso. "Kamusta si Lola?" "Ganun pa rin," sabi ni Lucia. At sa salitang iyon na may 2 pantig ay may bigat na hindi dapat pasanin ng isang teenager at pinasa ni Tomas ng walang pag-aalinlangan na parang alam na niya ang kahulugan nito at nagpasya pa ring tumayo. Lumapit siya sa kama at hinalikan ang kanyang lola sa noo. "Magandang gabi po, Lola." Kinuha ni Aling Rosa ang kanyang kamay. Mahigpit itong pinisil ng may lakas na natitira kapag wala ng gaanong lakas. "Alagaan mo ang nanay mo," sabi niya sa napakahinang boses. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Tiningnan ni Thomas si Lucia. Tumingin si Lucia sa ibang direksyon. Umalis si Alejandro sa bintana. Naglakad siya pabalik sa kotse na nakasuksok ang mga kamay sa bulsa at nakayuko ang ulo na parang katatanggap lang ng suntok na hindi niya nakita. Umupo siya sa manibela. Inilagay ang mga braso sa ibabaw nito at nanatiling ganoon, tahimik na may syudad sa labas na nagpaparamdam ng karaniwan nitong ingay. Ganap na walang kamalayan sa katotohanan na sa loob ng kotseng iyon, isang 32 taong gulang na lalaki ang nagpapagiba ng isang bagay na inabot ng buong buhay niya upang itayo.
Buong linggo ay binuo niya sa kanyang isip ang imahe ng isang empleyado na walang katapatan, isang babae na sinasamantala ang kanyang posisyon, na inaabuso ang tiwala na ibinigay sa kanya. Binuo niya ang imahe na iyon gamit ang mga datos, mga pattern, gamit ang malamig na lohika ng isang negosyante na marunong magbasa ng mga numero. At ang imahe ay teknikal na tama. Kumuha nga si Lucia ng mga bagay mula sa otel, ngunit ang conclusion ay ganap at lubhang mali. Naalala niya ang kanyang ama, si Ginoong Aurelio Vidal, ang taong bumuo ng Vidal Group mula sa wala at bihirang magsalita tungkol sa mga taong malapit sa kanya habang ginagawa niya ito. Naisip niya kung gaano karaming kwento. Tulad nito ang nangyari sa anino ng imperyong iyon habang siya ay lumalaki nang hindi nakikita ang mga ito. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kamangmangan na iyon ay hindi niya naramdaman na neutral, naramdaman niya itong hindi mapapatawad. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nanatili siya sa kanyang apartment sa harap ng malaking bintana nang hindi nagsisindi ng anumang ilaw, hinahayaan ang dilim na maging kasabwat ng katahimikan na kailangan niya. Iniisip niya si Aling Rosa at ang kanyang mga kamay na nakahilata sa kumot. Iniisip niya si Thomas at ang kanyang sabaw at ang ekspresyong hindi dapat magkaroon ng 16 taong gulang. Iniisip niya si Lucia, nakaluhod sa tabi ng kama na may pagiging maingat na walang manual ang nakapagturo sa kanya. At iniisip niya, higit sa lahat, ang isang bagay na sinabi ni Aling Rosa at hindi niya maalis sa isip. Alagaan mo ang nanay mo. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Gaano katagal na si Lucia hindi inaalagaan ang kanyang sarili? Gaano katagal na niyang pinapasan ang lahat ng iyon nang walang sinuman sa kanyang trabaho ang nagtanong man lang kung kamusta siya? 2 taon. Halos 2 taon nang nagtatrabaho si Lucia sa kanyang otel at hindi man lang niya alam ang pangalan ng ina nito. Kinabukasan, maagang dumating si Alejandro bago pa man magsimula ang unang shift. Naghintay siya na nakabukas ang pinto hanggang sa marinig niya ang tunog ng trolley ni Lucia na umuusad sa pasilyo ng ika-20 palapag. Tumayo siya, naglakad patungo sa pinto. Nakatalikod si Lucia na naghahanda para sa shift na may tahimik na kahusayan na kanyang binaliwala sa loob ng 2 taon. Eksaktong mga kilos, walang hinto. Ang disiplina ng isang taong hindi kayang magsayang ng 1 minuto dahil ang bawat minuto sa labas ng otel ay kailangan niya sa ibang lugar. Lucia, tawag niya. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay madilim at kalmado na may katahimikan ng mga taong natutong hindi mag-abang ng magandang bagay kapag tinawag sila ng kanilang nakakataas sa kanilang pangalan. Magandang umaga po, Ginoong Alejandro. Nag-alinlangan siya ng eksaktong 1 segundo at sinabi ang hindi niya pinlano ang lumabas bago pa man mapigilan ng anumang pag-iisip. Kailangan kong pumunta ka sa opisina ko. May mahalaga tayong pag-uusapan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mga mata ni Lucia, ngunit bahagyang nanigas ang kanyang mga kamay na nakapatong sa trolley, 1 iglap lang, sapat lang para mapansin ng isang talagang nakatingin. At si Alejandro, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ay talagang nakatingin. Ang nakita niya sa mga kamay na iyon ay hindi pagkakasala. Ito ay ang tahimik na takot ng isang babae na nagtayo ng lahat sa isang manipis na sinulid at alam sa karunungan na tanging ang pagdurusa lamang ang makapagbibigay. Na ang manipis na sinulid ay pinuputol ng walang abiso at kapag naputol ay walang lambat sa ilalim. Mayroong mga pag-uusap na sinasanay natin sa isip bago ito mangyari. Isinagawa ni Alejandro ito habang naghihintay sa kanyang opisina na nakabukas ang pinto habang naririnig ang mga yapak ni Lucia na papalapit sa pasilyo. Binuo niya sa kanyang isip ang isang maayos na bersyon ng sasabihin, direkta, propesyonal, na walang puwang para sa emosyon. Sasabihin niya na alam niya ang ginagawa nito. Bibigyan niya ito ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili, makikiling, magpapasya. Ganoon ang takbo ng mga bagay sa mundo ni Alejandro Vidal na may istruktura, kontrol, at kinakailangang distansya upang ang mga desisyon ay hindi mahawaan ng mga damdamin na hindi nauugnay. Ngunit pumasok si Lucia Paredes sa opisina na iyon at may nasira sa ensayo bago pa man ito magsimula. Hindi ang kanyang ekspresyon, hindi anumang dramatikong kilos o anumang malinaw na senyales ng kanyang pasanin. Ito ay kabaligtaran. Pumasok si Lucia nang may katahimikan na hindi kawalang interes, kundi baluti. Sa tindig na iyon ng mga taong natutong magpakita ng takot na nagbibigay lamang ng higit na kapangyarihan sa mga mayroon ng labis. Umupo siya sa silya sa harap ng mesa, ipinagkrus ang mga kamay sa kandungan at tiningnan siya diretso sa mata. At si Alejandro,
na nagpalipas ng gabi sa pagbuo ng mga argumento ay biglang hindi alam kung saan magsisimula. Lucia, sabi niya sa huli, salamat sa pagpunta. Tumango siya minsan, hindi na sumagot.